KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 731 hanggang 740. Ika-74 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela Kabanata 731. Pag-atake ng Demonic Beast Clans. Sa Huang Xiaolong bilang sentro, ang liwanag ng bituin ay kumalat palabas na parang high tide na rumaragasang papasok sa lupain, kumakaway pagkatapos ng alon, na parang hindi na ito matatapos. Matagal na panahon ang lumipas nang kumalat ang liwanag ng bituin at iminulat ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, ang kagalakan ay nagniningning sa kanila. Kawakas ay nakalusot siya, pumasok sa 10th Order God Realm. Ang pagkakaroon ng Black Tortoise Divine Fire ay talagang tinanggal ang lahat ng mga bottleneck. Nang subukan ni Huang Xiaolong ang kanyang tagumpay sa 10th Order God Realm, wala ni Katiting na hadlang, naging maayos ang lahat. Pagkatapos ay nilubog niya ang kanyang banal na sentido sa loob upang suriin ang kalagayan ng kanyang katawan. Ang mga hibla ng batas ng oras at kalawakan sa kanyang dagat ng kaluluwa ay lumampas sa 10 milyon, na katulad ng mga haligi na nakaangat sa kalangitan. Sa pagkakaalam ni Huang Xiaolong, sa pangkalahatan, ang yugto ng pagiging perpekto ng 10th Order God Realm Masters Time and Space Law Thread ay nasa hanay lamang na 9 milyon. Bihirang marinig ang sinuman na nag-iipon ng higit sa 10 milyong mga thread ng batas ng oras at kalawakan sa kanilang dagat ng kaluluwa sa yugtong ito. Ngunit si Huang Xiaolong, sa unang bahagi ng 10th Order God Realm, ay may higit sa 10 milyong mga thread. Higit pa rito, ang tunay na walang kamatayang diwa sa kanyang dantian ay parang isang malawak na karagatan na walang gilid. Ang kanyang tunay na dragon physique ay sumailalim din sa mga pagbabago, ang kanyang mga ugat at meridian, pati na rin ang kanyang mga panloob na organo, ay kumikinang na may maliliit na makikinang na batik ng liwanag ng bituin, na bumubuo ng kanilang sariling nakakasilaw na sinaunang kalawakan. Sa isang pag-iisip, ang Black Tortoise Divine Fire ay lumitaw sa anyo ng isang armor sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang nagyayelong asul na Snow White na glow ay mas nagniningning kaysa dati, tulad ng isang translucent na kristal, nakakagulat. Sa sandaling umabad siya sa 10th Order God Realm, naramdaman ni Huang Xiaolong ang kakaibang paglukso sa kapangyarihan ng Black Tortoise Divine Fire. Depensa man o pag-atake ng Black Tortoise Divine Armor, nagkaroon ng 5 hanggang 6 na beses na pagtaas ng lakas. Ang kasalukuyang ako ay ganap na kayang talunin ang Black Dungeon Terrigon na iyon mula sa dati. Pag-iisip ni Huang Xiaolong. Kahit na sa ilalim ng mga sitwasyon ng hindi paggamit ng Black Tortoise Divine Armor, lubos niyang matatalo ang yugto ng pagiging perpekto na 10th Order God Realm Black Dungeon Terrigon na nakilala nila sa Heavenly Mountain. Kung idinagdag ang Black Tortoise Divine Armor sa equation, madali niya itong mapapatay. Kasunod nito, pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang kanyang kaluluwa. Kung ikukumpara noon, ang linaw ng kanyang kaluluwa ay parang araw na nagbuga ng nakakabulag na oryet na liwanag. Sa kasalukuyang antas ng kailanawan ng kanyang kaluluwa, kung siya ay makapasok sa High God Realm, anong ranggo ang magiging Diyos na kanyang pinag-condensed? Tanong ni Huang Xiaolong kay Dragon Emperor Ao Taiyi. Pamantong hininga si Dragon Emperor Ao Taiyi, kakaiba ka sa isang lalaki, kahit ako, itong matandang dragon, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang kailanawan ng iyong kaluluwa ay higit sa akin ng 100 beses nang i-condense ko ang aking pagka-Diyos. Sa oras na iyon, nagtagumpay si Dragon Emperor Ao Taiyi sa pag-condense ng rank 7 Godhead. Bukod pa rito, isa ito sa pinakamataas na rank 7 Godheads, malapit sa pagkamit ng rank 8 Godhead. Gayunpaman, ang kaluluwa ni Huang Xiaolong ay 100 beses na mas malinaw at dalisay kaysa sa Dragon Emperor Ao Taiyi. Mahirap sisihin ang matandang dragon sa pagbuntong hininga sa inggit at pag-aapoy sa selos. Ayon sa mga talaan ng sinaunang Celestial Temple, nang ang unang Black Warrior Institute Principal ay pinakipot ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kaluluwa ay kasing liwanag ng araw, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag na nagpapaliwanag sa kanyang dagat ng kaluluwa. Sa kasalukuyan, ang kailanawan ng iyong kaluluwa ay dapat na maihahambing sa kanya.
Muling bumantong hininga si Dragon Emperor Altai bago nagpatuloy, sa makatuwid, ang estado ng iyong kaluluwa ay malamang na mapawi ang isang rank 9 godhead. Ikasyam na ranggo. Tumango si Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na pagkatapos makuha ang Black Tortoise Divine Fire at linangin sa pool ng dugo ng Heavenly God, na maabot ang antas na ito ng kailanawan ng kaluluwa, maaari lamang niyang i-condense ang isang rank 9 godhead. Ngayon lang naintindihan ni Huang Xiaolong ang ipinaliwanag noon ng Dragon Emperor Altai, kung gaano kahirap ang pag-condense ng ranggo ng 10 at higit sa Diyos. What more condensing a Supreme Godhead, the King of Godheads? Gayunpaman, siya ay isang maagang 10th Order God Realm pa lamang sa ngayon. Nang maglaon, habang lumalakas siya, tataas lamang ang kailanawan ng kanyang kaluluwa, at pagkatapos makuha ang Vermilion Bird Divine Fire, muling mag-evolve ang kanyang True Dragon Physique. Sa pamamagitan ng dalawang dakilang banal na apoy na nagpapasigla sa kanyang kaluluwa, ang kailanawan nito ay aabot sa isang hindi pa nagagawang antas. Ang pagkondense sa hari ng mga Diyos ay hindi nangangahulugang isang panaginip. Sa oras na lumabas si Huang Xiaolong sa makadiyos na Mount Zumi, madilim na ang langit sa labas. Sa ilalim ng kumot ng kadiliman, ang Lightning Fire Peak ay nagsiwalat ng isa pang uri ng kagandahan. Matapos makuha ang etheric physique, nagkaroon ng kakaibang kakayahan ang mga mata at tenga ni Huang Xiaolong. Kahit na hindi niya ginagamit ang kanyang divine sense, kitang-kita niya ang bawat talim ng damo, bawat butil sa balat ng puno sa kabilang tuktok ng bundok, ilang daang milya ang layo. Sa puntong ito, nakita ni Huang Xiaolong ang dalawang babaeng ilit na disipulo na lumilipad. Narinig ko ang pag-atake ng mga demonyong beast clan sa Golden Mountain World at marami sa ating mga panlabas na disipulo, panloob ng mga disipulo, elite na mga disipulo, maging ang mga elder ay lumabas upang magbigay ng reinforcement sa Golden Mountain World. Ang mga angkan ng demonyong hayop ay hayagang magalit sa mga nakaraang araw, iniisip ko kung ano ang dahilan. Hindi lamang ito sa ating Vermilion Bird Galaxy, ang parehong bagay ay nangyayari sa tatlong iba pang mga kalawakan, maraming mga ibabaw ng mundo ang inatake. Sa aming mga disipulo na pupunta sa Golden Mountain World bilang reinforcement, higit sa 5,000 sa aming mga panlabas na disipulo ang bumagsak. Narinig ko na mayroong higit sa 100 pagkamatay sa gitna ng mga panloob na disipulo, kahit na ilang elite na disipulo ang namatay, at si Chi Chen ay nasugatan ng husto. Habang nag-uusap ang dalawang babaeng disipulong ito, lumipad pa sila palayo. Tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong sa pagdududa. Lahat ng 4 na galaxy sa mundo ay dumanas ng mga pag-atake mula sa mga angkan ng demonyong hayop. Napakabihirang para sa kanila na kumilos ng ganito. Ano nga ba ang nangyari? Ngunit hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na marinig na si Chi Chen ay lubhang nasugatan. Mula pa noong panahong iyon ng tahasan niyang sinabihan si Chi Chen na huwag siyang abalahin sa silid-aklatan, talagang umiwas siya, na nagligtas kay Huang Xiaolong ng maraming gulo. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagmumuni-muni, tinawag ni Huang Xiaolong ang kanyang tagasunod, si Liu Yilong. Iniabot kay Liu Yilong ang isang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet, sinabi niya sa kanya na dalhin ito kay Chi Chen. Nang marinig ni Liu Yilong na ang bote sa kanyang kamay ay naglalaman ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet, nanginginig ang kanyang kamay dahil sa pagkabigla, halos basagin ang bote sa sahig. Bilang isang alagad ng Vermilion Bird Institute, natural na narinig ni Liu Yilong ang tungkol sa Spring Autumn 100 Life Divine Pellets na maaaring magpagaling ng anumang pinsala gaano man ito kalubha sa loob ng 1 oras. Kuya, ikaw? Ngayong Spring Autumn 100 Life Divine Pellet, gusto mo talagang ibigay ito kay Chi Chen. Ilang sandali pa, nakabawi si Liu Yilong mula sa kanyang pagkagulat, nilunok ang kanyang laway, hindi niya napigil ang magtanong. Para sa kanya, hindi sulit na sayangin ang isang mahalagang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet kay Chi Chen. Hindi ito pinansin ni Huang Xiaolong, kung sasabihin ko sa iyo na ipadala ito, ipadala mo ito. Pagkatapos mong ipadala ang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet kay Chi Chen, itong 9 Circles Golden Pill ay magiging iyo. Kumuha si Huang Xiaolong ng isang makintab na gininto ang tableta, iwinagayway ito sa harap ni Liu Yilong.
Muntik pang mabitawan ni Liu Yilong ang bote sa kanyang kamay dahil sa takot. Sa sumunod na segundo, hindi na umimik si Liu Yilong ng isa pang tunog. Sa napakabilis na record-breaking, lumipad siya sa tuktok ng bundok kung saan naroon si Chi Chen-chen, itinapon ang bote na naglalaman ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet at nagmamadaling bumalik sa Lightning Fire Peak upang magulat kay Huang Xiaolong. Nang hawakan ni Liu Yilong ang 9 circles golden pill sa kanyang kamay, ang euphoric expression na iyon sa kanyang mukha ay katulad ng paghuhubad ng isang daang babae. Napakaingat, inilayo ni Liu Yilong ang 9 circles golden pill bago tumingin kay Huang Xiaolong na may nakangiting ngiti. Kuya, ang Chi Chen na iyon, nang marinig niya na ang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet ay mula sa iyo, ang kanyang puso ay namumulaklak sa kanya. Mukha. Postahan ako kapag gumaling na ang kanyang mga sugat, tiyak na hahanapin kanya sa Lightning Fire Peak upang suklian ang pasasalamat na ito sa kanyang katawan. Flam. Putol ni Huang Xiaolong, pinaulanan ng sipa ang puwitan ni Liu Yilong. Lumipad si Liu Yilong na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Pagkaalis ni Liu Yilong, hindi na pumunta si Huang Xiaolong sa library. Tumalikod siya at bumalik sa loob ng tirahan. Sa puntong ito, napunta na ni Huang Xiaolong ang lahat ng 10 pinakamataas na palapag ng library ng Vermilion Bird Institute. Para sa 10 palapag sa ibaba, ang pagpasok sa kanila ay nangangailangan ng katayuan ng isang elder. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 732. Golden Mountain World. Hindi nagtagal pagkaalis ni Liu Yilong, habang pinag-iisipan ni Huang Xiaolong ang tungkol sa 10 underground floor ng library, dumating si He Jing na nagsasabing hinahanap siya ni Wood. Hindi masyadong inisip ni Huang Xiaolong ang dahilan at sumama kay He Jing sa Death Prison Peak ng Wood. Pumunta sa Golden Mountain World. Sa pakikipagpulong kay Wood, nagulat si Huang Xiaolong nang marinig niyang gusto siya ni Wood na pumunta sa Golden Mountain World. Tumango si Wood, pagkatapos ng pag-atake ng mga demonyong Beast Clan sa Golden Mountain World, naglabas ng utos ang Institute Principal. Para sa mga disipulong nagboluntaryong pumunta sa Golden Mountain World at pumatay ng mga miyembro ng Demonic Beast Clan, bawat First Order God Realm Demonic Beast ay nagkakahalaga ng 100 merit point, Second Order God Realms ay 1,000 merit point, at iba pa. Ang mga merit point ay maraming beses na mas mataas kumpara sa mga nakaraang gawain. Bukod pa rito, nakalusot ka na sa 7th Order God Realm, dapat ay naging matatag ang iyong pundasyon nitong ilang taon. Gamitin ang pagkakataong ito para ma-promote bilang elder. Ang mga kinakailangan ng isang piling disipulo para ma-promote sa isang elder ay naiiba sa pagitan ng Vermilion Bird Institute at ng Black Warrior Institute. Sa una, hanggat ang isa ay naka-advance sa 7th Order God Realm ay karapat-dapat sila para sa isang promosyon. Samantalang sa Vermilion Bird Institute, kailangan nilang pumatay ng 10 demonyong halimaw ng 7th Order God Realm sa kanilang sarili. Pero hindi mo na kailangang mag-alala masyado, sa pagkakataong ito ay aayusin ko ang iyong panganay na kuya at pangalawang senior na kuya na sumama sa iyo. Sa kanilang dalawa, hindi ka malalagay sa anumang panganib. Nang mapansin na tumahimik si Huang Xiaolong, sinabi ni Wood ng may katiyakan. Oo, Master. Tumango si Huang Xiaolong. Nagkataon, kailangan niya ng Elder Identity para makapasok sa 10 underground floor ng Vermilion Bird Institute Library. Dahil ang pagkakataong ito ay nahulog sa kanyang kondongen, maaari rin siyang maglakbay sa Golden Mountain World upang tapusin ang gawain sa pag-promote ng Elder. Bagamat makapasok pa rin siya sa silid-aklatan sa pamamagitan ng pagsuhol sa mga elder na nangangasiwa sa 10 underground na palapag ng mga divine grade na spirit stone, hindi ito ang pinakamagandang opsyon. Ang pagpasok sa mga sahig sa ilalim ng lupa ay hindi isang bagay na pumunta doon ng isang beses o 2 beses. Sa sandaling tumaas ang bilang, maaakit nito ang hinala at haka-haka ng iba. Sa makatuwid, ang pagkuha ng Elder Identity ay mas maginhawa sa katagalan. Kung tutusin, kay Huang Xiaolong, ang pagpatay sa 10 demonyong halimaw ng Diyos Realm ng ika-7 utos ay walang pinagkaiba sa paglalaro.
Kaya naman, itinakda ang usapin. Maaga sa susunod na araw, umalis si Huang Xiaolong mula sa Vermilion Bird Institute kasama ang panganay at pangalawang disipulo ni Wood, si Fang Hening at He Jing. Ang pinakamatandang disipulo ni Wood, si Fang Hening ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may higit sa average na taas at matipunong pangangatawan. Ang kanyang baywang ay kasing laki ng kanyang matipunong dibdib, at ang kanyang mga hita, tinansya ni Huang Xiaolong na doble ang laki nito sa karaniwang tao. Si Huang Xiaolong ay nakikisama ng maayos sa pangalawang disipulo ni Wood na si He Jing, ngunit hindi ito ganoon sa Fang Hening na ito. Ang ugali ni Fang Hening kay Huang Xiaolong ay pinakamainam. Hindi ito pinansin ni Huang Xiaolong. Sa katunayan, naiintindihan ang saloobin ni Fang Hening batay sa kalikasan ni Cheng Huaiyan. Ang Golden Mountain World ay medyo malayo sa Vermilion Bird World. Tumagal ang grupo ni Huang Xiaolong ng higit sa 10 araw bago makarating doon, naglalakbay sa pamamagitan ng transmission arrays at paglipad. Sa daan, pinunan ni He Jing si Huang Xiaolong sa kasalukuyang sitwasyon sa Golden Mountain World. Para kontrahin ang mga pag-atake ng mga demonyong Beast Clan, maliban sa kanilang Vermilion Bird Institute, pinadala rin ng ibang super forces at first-rank forces ang ilan sa kanilang mga disipulo. Sa kasalukuyan, kasama ang Vermilion Bird Institute sa Taiman, isang pansamantalang Demon Slaying Alliance ang nabuo. Pagdating, dumiretso ang grupo ni Huang Xiaolong sa punong tanggapan ng Demon Slaying Alliance. Ang hindi inaasahan ni Huang Xiaolong ay makita si Liang Guang nang pumasok siya sa Demon Slaying Alliance. Kasama ni Liang Guang ang kanyang panganay na senior brother na si Yuzi. Ang Demon Slaying Alliance ay mayroong 5 kinatawan ng konseho na nangangasiwa sa malaki at sari-saring mga bagay, at itong si Yuzi ay isa sa mga kinatawan ng konseho. Siyempre, si Fang Hening ay itinalaga rin bilang isa sa mga kinatawan ng konseho, na pinataas ang bilang mula 5 hanggang 6. Nang mapansin ni Liang Guang si Huang Xiaolong, bumungad sa kanyang mga mata ang layuning pumatay pagkatapos ng isang maikling kisap mata ng pagkagulat. Kahit na ito ay tumagal lamang sa pinakamaikling segundo, nahuli pa rin ito ni Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay nanatiling walang malasakit habang malamig ng inisyon sa kanyang puso, iniisip, mas alam nitong si Liang Guang ang kanyang lugar, kung hindi ako patutol na makipaglaro sa kanya. Nang dumating ang grupo ni Huang Xiaolong, nagpatuloy si Yuzi na ipaliwanag ng detalyado ang kasalukuyang sitwasyon sa Golden Mountain World. Kahit na pinalayas nila ang huling alon ng mga pag-atake ng demonyong hayop, malaking bilang ng mga amo ng mga demonyong angkan ng mga demonyo ang nakalusot sa Golden Mountain World, nagtatago sa iba't ibang sulok. Nagkaroon ng pagdagsa ng mga ulat na nauugnay sa mga nayon, bayan, at maging mga lungsod na nilipol. Ang pinakamahalagang gawain sa ngayon ay alisin ang mga Panginoon ng mga demonyong angkan ng mga hayop na ito na sumilip. Kung hindi, ang hindi kanais-nais na mga nakatagong panganib ay tataas para sa kanilang panig. Ang mga tirahan ni Huang Xiaolong, Fang Hening, at He Jing ay inayos sa isang patio sa loob ng punong tanggapan. Sa ngayon, maaari lamang silang maghintay hanggang sa matukoy ng alliance ang mga lokasyon ng mga nakatagong amo ng mga nakatagong demonyong hayop na angkan bago lumabas upang harapin sila. Lumipas ang 2 araw sa paghihintay. Nang walang nangyari sa 2 araw, nanatili si Huang Xiaolong sa loob ng punong tanggapan ng alliance, naglilinang. Sa 3 araw, isang tao mula sa alyansa ang dumating, ipinaalam kay Huang Xiaolong na isang grupo ng higit sa 20 mga amo ng mga demonyong hayop na angkan ang lumitaw sa isang hilagang lungsod, na binubuo ng mga master ng 5th Order, 6th Order, at 7th Order God Realm. Si Huang Xiaolong ang inatas ang humarap sa kanila. Pagdating ni Huang Xiaolong sa bulwagan, nandoon na sina Feng Hening, He Jiang, Yuzi, Liang Guang, at ilan pang mga master, tinatalakay ang solusyon sa nasabing usapin. Sa aking palagay, dapat nating dalhin ang ating mga tao doon ng mabilis hanggat maaari at patayin ang grupo ng mga amo ng demonyong mga angkan ng hayop. Sabi ni Yuzi. Tumanggo si Feng Hening at ang isa pang kinatawan ng konseho bilang pagsang-ayon. Kasunod noon ay ang problema kung sino at ilang tao ang ipapadala. Sa huli, nagpasya silang ipadala si He Jing, isang mid-8th Order God Realm,
at isa pang maagang 8th Order God Realm Master mula sa Fu family para pamunuan ang isang grupo ng 6th Order at 7th Order God Realm Cultivator. Isang grupo ng 32 tao ang natipon. Parehong sina Huang Xiaolong at Liang Guang ay kasama sa loob ng 32 tao na napili. Mula kay Fang Hening, Yu Zi, at sa pananaw ng iba pang mga kinatawan ng konseho, sina He Jiang, Fu Chen, Huang Xiaolong, Liang Guang, at ang natitirang 28 master ay higit pa sa sapat upang mapuksa ang isang grupo ng mga amo ng demonyong halimaw. Pagkatapos ng lahat, mula sa impormasyong natanggap nila, ang pinakamalakas sa grupong iyon ay isang 7th Order God Realm lamang. Walang pagkaantala, ang grupo ng 32 taong magsasaka ay umalis mula sa punong tanggapan ng Alliance, lumipad patungo sa lungsod na iyon sa hilaga ng Golden Mountain World. Makalipas ang kalahating araw, dumating ang mga amo ng alyansa sa nasabing lungsod. Gayunpaman, ang pumasok sa kanilang paningin ay isang wasak na lungsod. Napuno ng makapal na amoy ng dugo ang hangin, at para sa grupo ng mga amo ng mga demonyong angkan ng mga hayop, wala ni isa man ang nakikita. Bahagyang nakasimangot ang lahat. Pumasok sa lungsod at suriin. Utos ni Hijing na may pagtatampo. Huang Xiaolong at ang iba pa ay lumipad palabas sa iba't ibang direksyon, bigla ang huminto sa itaas ng lungsod at tinitingnan ang sitwasyon sa ibaba. Nagkalat ang mga bangkay sa lahat ng dako sa mga lansangan, mga bangkay ng mga babae, mga bata, matatanda, mga sundalo ng lungsod, pati na rin ang ilang mga alagad ng pamilya. Mga putol-putol na paa at ulo na walang katawan, mga bangkay na natanggal ang mga atay ay nakahandusay. Ang mga hayop na iyon ay talagang hindi makatao. Si Fu Chen ay namumula sa galit. Sa kabila ng kamatayan ay isang pangkaraniwang kaganapan, mahirap sikmurain ang kalupitan sa harap nila. Si Huang Xiaolong ay tumingin sa paligid na may pagdududa. Ayon sa ulat na kanilang natanggap, ang linya ng depensa ng lungsod na ito ay tila hindi ganoon kadaling tumagos. Ang ilan sa mas malalaking pamilya na naninirahan sa loob ng lungsod ay may ilang mababa at mid-level na master ng God Realm. Batay sa lakas ng grupo ng mga amo ng mga demonyong angkan ng mga demonyo, ang pagkakataon na malagpasan nila ang mga depensa ng lungsod ng napakabilis, at higit pa rito, na may sapat na oras upang mapuksa ang isang lungsod bago sila dumating, ay dapat na mababa. Maliban kung isang posibilidad ang nangyari kay Huang Xiaolong, ang lakas ng mga demonyong Panginoon ng halimaw na iyon ay hindi gaya ng iniulat, sa pagitan ng 5th Order at 7th Order God Realm. Halos kasabay nito, naisip din nina Hijing, Fu Chen, at iba pa ang parehong posibilidad. Pumalik ka muna sa headquarters. Hijing ay gumawa ng isang mapagpasyang tawag. Nang ang lahat ay tumalikod na para umalis, sa isang lugar sa unahan, umalangaw-ngaw ang sigaw ng isang bata sa tahimik na lungsod. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 733. Hindi ka Cheng Hua iyan. Naririnig ang boses ng isang bata na humihingi ng tulong. Sa totoo lang, higit pa sa isang bata, ang grupo na aalis na sana ay tumigil sa kanilang mga hakbang. Bawat isa sa kanila ay nagpalitan ng tingin sa taong pinakamalapit sa kanila. Gayunpaman, walang sino man ang gumawa ng anumang paggalaw dahil ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ay masyadong kakaiba. Mga tunog ng mga bata na umiiyak sa isang lungsod na winasak ng malapit na silang umalis. Nag-alinlangan sandali si Hijing bago bumaling kay Fu Chen. Fu Chen, marami sa inyo ang mananatili rito habang ang ilan sa amin ay pupunta. Dahil naranasan nila ito, dapat nilang tingnan ang mga bagay-bagay. Kung hindi, kung ang salita ng kanilang pag-uugali ay lumabas, ito ay makakasama sa alliance pati na rin sa kanilang reputasyon ng Vermilion Bird Institute. Tumango si Fu Chen, naiintindihan. Sa ganitong paraan, kung may nangyari, maaaring magmadali ang isang panig pabalik sa punong tanggapan ng alliance para sa mga reinforcement. Pagkatapos, kinuha ni Hijing sina Huang Xiaolong, Liang Guang, at 10 iba pang mga elite na disipulo ng Vermilion Bird Institute at lumipad patungo sa direksyon ng umiiyak na mga bata.
Sa lalong madaling panahon, ang grupo ni Hijing ay nakatagpo ng ilang bata na umiiyak para humingi ng tulong. May 3 bata sa kabuuan, 2 lalaki at 1 babae. Ang tatlo ay tila nasa 7 hanggang 8 taong gulang, ang kanilang mga mukha ay marumi sa dumi at mga mantsa ng luha. Nang makita ng mga bata ang grupo ni Huang Xiaolong, kitang-kita ang takot at pangamba sa kanilang mga mata. Isang maliit na Simon Got ang kumunat sa mga kilay ni Huang Xiaolong. Siya at ang lahat ay mapagbantay na sinuri ang paligid, ngunit walang anumang kakaiba. Elder He, ano ang gagawin natin sa 3 bata na ito? Tanong ng isang piling disipulo ng Vermilion Bird Institute. Ibalik mo muna sila. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Hijing. Gayunpaman, hindi nila maiiwan ang mga bata dito. Pagkatapos ay inutusan ni Hijing ang 3 elite na disipulo na magdala ng tig-iisang bata. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis sa lugar, ang isa sa mga piling disipulo ay biglang bumagsak sa lupa. Sa susunod na sandali, isa pang piling alagad ang nahulog. Natigilan si Hijing. Bago pa siya makapag-isip ng kung ano-ano pa ay mabigat at nahihilo ang kanyang ulo. Ito ay ulalas ni Hijing, ngunit ito ay halos isang bulong lamang. Ito ang soul scattering powder. Sa oras na ito, isang malamig na pagngisi ang narinig. Soul scattering powder. Ang taong nagsalita ay si Liang Guang. Naalarma si Hijing at ang natitirang mga elite na disipulo. Ito ang maalamat na lason na maaaring ikalat ang kaluluwa ng isang tao sa isang simoy, ang soul scattering powder. Hijing blurted. Umiti si Liang Guang, spot on. Mukhang napakatalino ni Elder. Pagkamat ang soul scattering powder na ito ay hindi kukuha ng iyong buhay, nang walang panlunas, isang simoy ay sapat na upang makatulog ka sa loob ng ilang araw. Ang ekspresyon ni Hijing ay labis na malungkot, sumisigaw, Liang Guang, ano ang eksaktong gusto mong gawin? Bakit mo ito ginagawa? Sa puntong ito, isang tanga lamang ang hindi makakapagpalagay na ang soul scattering powder ay inilabas ni Liang Guang. Nang marinig ni Liang Guang ang tanong na iyon, kumagalpak siya ng tawa. Pagkatapos, itinuro niya si Huang Xiaolong, puno ng puot, mayroon ka bang ideya kung paano ako nabuhay sa 6 na taon na ito? Walang araw na lumipas na hindi ako naghihirap, walang sakit. 6 na taon, 6 na taon. Hindi ko pa nahawakan ang isang solong babae sa 6 na taon na ito, mas patay ako kaysa buhay, at lahat ng ito ay salamat sa iyong junior brother. 6 na taon na ang nakalilipas, matapos putulin ni Huang Xiaolong ang kanyang ibabang bahagi, sinubukan niya ang lahat ng paraan na naiisip niya para makabawi, para muling lumaki ang ito. Para sa isang taong hindi mabubuhay ng isang araw na walang mga babae sa kanyang tabi, ito ay isang buhay na impyerno. Sa loob ng 6 na taon, hindi niya ginalaw ang isang babae. Hindi naman sa ayaw niya, pero kung wala ang pinakamahalagang bahagi niya, ano ang dapat niyang gawin? Ang mga mata ni Liang Guang ay nag-aapoy sa puot at kalupitan, kung sino man sa inyo ang gustong sisihin ang isang tao, sisihin si Cheng Weian. Huwag kang mag-alala, iiwan kong buo ang lahat ng bangkay mo pagkatapos mong mamatay. Sumikip ang mukha ni Hijing, sumigaw kay Liang Guang, gaano ka kalakas loob, na pumatay sa elder ng Vermilion Bird Institute at mga elite na disipulo. Alam mo ba ang kahihinatnan? Taong pusong tumawa si Liang Guang, Elder He, syempre hindi ko kakayanin ang mga kahihinatnan, ngunit namatay kayong lahat sa ilalim ng mga kamay ng mga angkan ng demonyong hayop, wala itong kinalaman sa akin. Huwag kalimutan, ang dahilan kung bakit ka naririto ay upang patayin ang mga mananakop na demonyong hayop. Si Hijang ay natigilan at nagalit sa parehong oras. Sa oras na ito, ilang tunog ng kumakaluskos na hangin ang narinig at ilang sandali pa, ilang tao ang lumitaw sa likod ni Liang Guang. Young Master. Nang dumating ang mga taong ito, magalang nilang binati si Liang Guang. Si Hijing at ang iba ay nakatitig sa mata. Ikaw, miyembro ka ng mga demonyong angkan ng hayop. Hindi makapaniwalang tanong ni Hijing. Ang katawan ng mga taong ito ay naglabas ng malakas na demonyong chi, walang duda na hindi sila tao, ngunit binati nila si Liang Guang bilang yung master.
Umisi si Liang Guang, kayo ay mga taong malapit ng mamatay, mabait akong hahayaan kayong mamatay ng alam ko. Tama, ako ang anak ng Piercing Sky Beast King, ngunit nagtataglay ako ng bloodline ng isang sinaunang banal na elepante, kaya wala akong demonyong chi, walang pinagkaiba sa tao. Ang ulat sa pagkakataong ito ay isang bagay na sinadya kong ailik sa Demon Slaying Alliance para maakit kayo rito. Siyempre, ang pangunahing target ko ay si Cheng Wayan, para sa iba, maaari ka lang ituring na mga regalo para sa libing para kay Cheng Wayan. Si Hijing at ang lahat ng mga piling alagad na may kamalayan ay galit at nabigla. Tinong makakakala na itong si Liang Guang ay anak ng Piercing Sky Beast King. Ang Piercing Sky Beast King ay isa sa ilang pinakamalakas na demonic Beast King sa loob ng kanilang Vermilion Bird Galaxy. Pinanood ni Huang Xiaolong ang lahat ng may kalmadong ekspresyon, ngunit kahit na hindi niya inaasahan na si Liang Guang ang anak ng Piercing Sky Beast King. Matapos ang 6 na taon na ginugol sa loob ng library ng Vermilion Bird Institute sa paghahanap ng impormasyon, lubos na nalaman ni Huang Xiaolong ang tungkol sa puwersa ng Vermilion Bird Galaxy. Sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng epekto ng Soul Scattering Powder, si Hijing at ang natitirang mga elite na disipulo ay nagsimulang bumagsak sa lupa isa-isa. Si Hijing bilang pinakamalakas ay tumagal ng mas mahaba kaysa sa iba at siya ang huling nahulog. Habang pinapanood sina Huang Xiaolong, Hijing, at ang mga elite na disipulo ay bumagsak sa lupa, walang malay. Umisi si Liang Guang at tumingin sa kanyang balikat, inutusan ng ilang miyembro ng Demonic Beast Clan, papatayin ninyo ang iba, para sa bulok na punk na iyon, ako mismo ang gagawa. Sabi niya, sabay turo kay Huang Xiaolong. Oo, young master. Umisi si Liang Guang nang huminto siya sa harap mismo ni Huang Xiaolong, ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa dugo habang nakatitig sa ibabang bahagi ng katawan ni Huang Xiaolong, bulok na pump, siguraduhin bago ka mamatay, puputulin ko ang iyong ibabang bahagi, upang mararanasan mo talaga ang sakit na naramdaman ko nitong 6 na taon. Pagkatapos sabihin ito, itinaas ni Liang Guang ang kanyang paa, naghahanda na tadyakan ang singit ni Huang Xiaolong. Ngunit bago maglapat ang paa ni Liang Guang, isang matalim na liwanag ang kumislap at si Liang Guang ay sumisigaw ng matinis, ang kanyang katawan ay natamba. Matapos bumagsak sa lupa, nakita ng kanyang mga nasasakupan na ganap na naputol ang mga binti ni Liang Guang. Si Huang Xiaolong, na walang malay, ilang segundo ang nakalipas, ay tumayo mula sa lupa. Young Master. Naalarma ang ilang mga master ng Demonic Beast Clan, at hindi nila kayang tumuon kay Hijing at sa iba pa habang nagmamadali silang pumunta sa tabi ni Liang Guang. Ikaw. Okay ka pa? Kahit na sumisigaw si Liang Guang sa sakit, hindi makapaniwalang nakatingin siya sa pagtayo ni Huang Xiaolong. Ang Soul Scattering Powder ay hindi epektibo laban sa mga master ng High God Realm, ngunit ano ang mali sa Cheng Wayan na ito? Nanatiling kalmado si Huang Xiaolong. Ang mukha ni Liang Guang ay naging malungkot at brutal, sumisigaw sa ilang mga master ng demonyong Beast Clan, pilayo ang bulok na punk na ito para sa akin. Huwag mo pa siyang patayin, gusto ko siyang buhay. Bagamat hindi niya naiintindihan kung bakit maayos pa rin si Cheng Wayan kahit na nawasan na siya ng Soul Scattering Powder, kaya isa lang siyang early 7th Order God Realm. At ang kanyang ilang mga subordinate ng Demonic Beast Clan ay pawang 8th Order God Realm. Sa ilalim ng utos ni Liang Guang, pinalibutan at inatake ng mga demonyong master ng clan ng hayop si Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpatulala kay Liang Guang. Itinaas lamang ni Cheng Wayan, ang isang kamao at bahagyang sinuntok, ngunit ang lahat ng kanyang 8th Order God Realm subordinate ay sumabog sa mga piraso. Wala silang oras para sumigaw. Huang Xiaolong humakbang patungo kay Liang Guang, hindi inabala ang ilang sariwang bangkay sa lupa. Ikaw, hindi ikaw si Cheng Wayan. Si Liang Guang ay namangha, tumingin kay Huang Xiaolong na may hindi makapaniwalang ekspresyon, sino ka ba talaga? Siguradong hindi nagtataglay ng ganitong uri ng lakas si Cheng Wayan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 734.
100 Spirits Beast King. Tama, hindi ako si Cheng Wayan. Walang pag-aalinlangan na inamin ni Huang Xiaolong. Hindi na kailangang itago ito sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang panig ay mamamatay. Nagsimulang makaramdam ng pangamba si Liang Guang na tumingin kay Huang Xiaolong, "Sino ka?" Napakaganda ng pamamaraan ng pagbabalat kayo ng taong ito na walang kahit isang master ng Vermilion Bird Institute ang nakabasa nito. Kasama ang sarili niya bago ito. Maaari mong tanungin si Cheng Wayan mamaya. Isang puwersa ng pagsipsip mula sa kanang kamay ni Huang Xiaolong ang agad na hinayla si Liang Guang patungo sa kanyang sarili. Bago wakasan ang buhay ni Liang Guang, sinaliksik ni Huang Xiaolong ang kanyang kaluluwa para sa impormasyon. Matagal na siyang na-curious kung bakit sinasalakay ng mga demonyong Beast Clan ang Golden Mountain World, marahil ay may mahanap siyang mga pahiwatig o ang aktwal na dahilan mula sa mga alaala ni Liang Guang. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang paghahasik ng kaluluwa. Bahagyang tinapik ni Huang Xiaolong ang noo ni Liang Guang gamit ang kanyang daliri, at ang tunay na walang kamatayang essence na apoy ay bumulusok sa kanyang kaluluwa, nasunog ito hanggang sa naging abo. Ang 100 Spirit Beast King. Inulit ni Huang Xiaolong ang pangalan sa ilalim ng kanyang hininga, ang mga alon ng pagkabigla ay umaalingaw-ngaw sa kanyang puso. Mula sa paghaplo sa kaluluwa ni Liang Guang, nalaman ni Huang Xiaolong kung bakit sinasalakay ng mga demonyong Beast Clan ang Golden Mountain World. Malamang, nabasa ng Piercing Sky Beast King sa isang partikular na sinaunang kanon mula sa Holy Temple ng Demonic Beast Clan na ang isang bahagi ng tunay na katawan ng 100 Spirits Beast King ay selyadong sa isang lugar sa Golden Mountain World. Ang 100 Spirits Beast King ay isang walang katulad na Demonic Beast King mula sa 10,000 taon na ang nakakaraan, alam na ito ni Huang Xiaolong. Isang tanyag na pag-iral ng parehong panahon bilang unang prinsipal ng Black Warrior Institute. Sa panahong iyon, upang linangin ang kanyang 100 Spirits Demonic Art, ang 100 Spirits Beast King ay lubhang mabagsik at mabangis, yumuyurak at pumapatay sa mga teritoryo ng tao upang sumipsip ng mga kaluluwa ng tao. Nang maglaon, nagsanib puwersa ang unang Black Warrior Institute Principal at ang isang grupo ng pinakamagaling na human cultivator para lipulin ang 100 Spirits Beast King na ito. Gayunpaman, ang katigasan ng katawan ng 100 Spirits Beast King ay umabot sa isang nakakatakot na antas, napakalakas kaya hindi nagawang patayin ng maraming master ng tao ang 100 Spirits Beast King. Sa huli, maaari lamang nilang putulin ang kanyang mga braso, binti, ulo, at katawan, at itatatak ang mga ito ng hiwalay sa iba't ibang mundong ibabaw sa loob ng 4 na kalawakan. Gayunpaman, maliban sa unang Black Warrior Institute Principal at ilang mga tao, walang ibang nakakaalam kung saan nakasil ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Gayunpaman, ang Piercing Sky Beast King na ito ay talagang natuklasan ito. Ngunit, aling bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King ang natatakan dito sa Golden Mountain World? Ibinahagi ni Huang Xiaolong ang resulta ng kanyang paghaplos ng kaluluwa kay Dragon Emperor Altai, at ang matandang dragon ay naalarma hanggang sa punto kung saan nanginig ang kanyang anyo ng dragon. Ang katawan ng 100 Spirits Beast King. Pagkaraan ng ilang segundo, tuwang-tuwa ang Dragon Emperor Altai, munting Huangbrat, kung mahahanap mo ang lahat ng selyadong bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King at pinuhin ang mga ito, at mahanap ang Vermilion Bird Divine Fire pagkatapos, ginagarantiya ko na sa loob ng 100 taon na maaari mong ganap na sumulong sa High God Realm. May pagkakataon pa na makuha mo ang 100 Spirits Beast King Soul Devouring Physique. Katawan na lumalamon ng kaluluwa. Si Huang Xiaolong ay namangha. Tumango si Dragon Emperor Altai, oo, Soul Devouring Physique. Pagkamat ang Soul Devouring Physique ay hindi nakapasok sa nangungunang 10 rango sa 3,000 natatanging pangangatawan, at maaaring hindi kalabanan ang iyong True Dragon Physique, hindi ito mas mahina kaysa sa Etheric Physique. Ang Soul Devouring Physique ay nagpapahintulot sa may-ari nito na lumunin ang puwersa ng kaluluwa ng ibang tao, pinalalakas ang kaluluwa ng may-ari nito at pinapataas ang kailanawan ng kaluluwa. Dahil dito, ang 100 Spirits Beast King ay naging napakalakas sa nakaraan.
Isang kaaya-ayang sorpresa ang bumungad sa mga mata ni Huang Xiaolong, hindi sumagi sa kanyang isipan na ang Hundred Spirits Beast King ay nagtataglay ng soul devouring physique. Hindi niya alam ang tungkol dito. Bukod dito, ang soul devouring physique na ito ay maaaring aktwal na paganahin ang may-ari nito na lumunin ang puwersa ng kaluluwa ng iba upang palakasin ang kanilang sariling kaluluwa at higit pang dagdagan ang kailanawan ng kanilang kaluluwa. Sa paghusga mula sa isang tiyak na aspeto, ang soul devouring physique na ito ay mas mahusay pa kaysa sa etheric physique. Ngunit, kung alam ng Piercing Sky Beast King na ang isa sa mga bahagi ng katawan ng Hundred Spirits Beast King ay selyado sa Golden Mountain World na ito, bakit hindi siya pumunta para hanapin ang kanyang sarili, nagpadala lamang ng ilang mga subordinate sa hayagang pagpatay sa mga tao sa lahat ng dako? Tanong ni Huang Xiaolong. Nag-isip si Dragon Emperor Altai at sumagot, bagaman alam ng Piercing Sky Beast King na ang bahagi ng katawan ng Hundred Spirits Beast King ay selyado dito sa Golden Mountain World, hindi niya alam ang eksaktong lokasyon. May mga alingaw na ang Hundred Spirits Beast King ay may matinding pagkagusto sa dugo, sa palagay ko ang Piercing Sky Beast King ay sinusubukang pasiglain ang selyadong bahagi ng katawan ng Hundred Spirit Beast King na may dugo sa pamamagitan ng malakihang mga patayan ng sangkatauhan upang tukuyin ang lokasyon. Tumango si Huang Xiaolong, sangayon sa iniisip ni Dragon Emperor Altai. Kung sinimulan ng Piercing Sky Beast King ang pagmasaker ng maraming tao, magdadala siya ng target sa kanyang likod. Isang matalim na liwanag ang kumikislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Dahil nalaman niya na ang Golden Mountain World na ito ay tinataka ng isa sa mga bahagi ng katawan ng Hundred Spirits Beast King, pagkatapos ay mahahanap niya ito kahit anong mangyari. Hindi lamang ang nasa Golden Mountain World, mahahanap din niya ang lahat ng iba pang bahagi. Ilang sandali pa, itinoon ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon sa kasalukuyan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang gisingin si He Jing at ang iba pa. Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Huang Xiaolong ang antidote para sa soul scattering powder mula sa spatial ring ni Liang Guang at isa-isang Jin Aiseng si He Jing at ang iba pa. Nang magkamalay si He Jing at ang iba pa, ang bawat isa sa kanila ay nalilito na nakatingin kay Liang Guang at sa mga bangkay ng mga demonyong Master Clan Masters na nakakalat sa lupa. Ang paliwanag ni Huang Xiaolong ay, lahat sila, kasama ang kanyang sarili, ay iniligtas ng isang misteryosong master. Tungkol sa misteryosong master na iyon, pagkatapos patayin ang grupo ni Liang Guang at gisingin si Huang Xiaolong, umalis ang misteryosong master na iyon. Nakaramdam ng matinding pagdududa ang lahat sa paliwanag ni Huang Xiaolong, ngunit wala silang maisip na iba pang dahilan. Bagamat naghinala si He Jing na ang pagliligtas na ito ay may kaugnayan kay Huang Xiaolong, alam na alam niya ang lakas ng kanyang junior brother. Tiyak na hindi katugma si Cheng Weien para sa ilang mga master ng Demonic Beast Clan ng 8th Order God Realm. Ang grupo ni He Jiang ay nagmadaling bumalik sa lugar kung saan naghihintay si Fu Chen at ang iba pa. Taliwas sa grupo ni He Jing, ang grupo ni Fu Chen ay hindi nakatagpo ng anumang pag-atake ng mga demonyong Beast Clan Masters na nakakapagpaginhawa. Nang makitang ibinalik ng grupo ni He Jiang ang tatlong maliliit na bata at nawawala si Liang Guang, tinanong ni Fu Chen kung ano ang nangyari. Sa isang komplikadong ekspresyon, maikling ikinwento ni He Jing ang nangyari. Nang marinig ni Fu Chen at ng mga naiwan na si Liang Guang ay talagang miyembro ng mga demonyong angka ng hayop, nagulat ang lahat. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakabalik sila sa punong tanggapan ng Alliance. Iniulat ni He Jing at Fu Chen ang mga kaganapan ng kanilang gawain kina Yu Zi, Fang Henning, at sa iba pang apat na kinatawan ng konseho. Imposible. Paano magiging miyembro ng Demonic Beast Clan si Junior Brother Liang Guang? Nang marinig ni Yu Zi na si Liang Guang ay talagang anak ng Piercing Sky Beast King, masama ang reaksyon niya, malakas na sumaway bilang pagtanggi. Malamig na dumilim ang ekspresyon ni He Jing, imposible. Elder Yu, ito ay isang bagay na nakita namin ng aming sariling mga mata, at narinig namin sa aming sariling mga tainga na tinawag ng ilang mga demonyong Master Clan si Liang Guang na yung Master. Higit pa rito, si Liang Guang mismo ang umamin sa sarili niyang bibig na siya ang anak ng Piercing Sky Beast King, o ipinahihiwatig mo ba na lahat tayo ay nagsisinungaling?
Nag-aalinlangan si Yuzi sa pagitan ng pagdududa at pagtanggi. Halos ibulalas niya na si Hijing at ang lahat ay nagsabuatan sa pagsisinungaling. For too much was involved kung totoo ang sinabi ni Hijing. Kung si Liang Guang ay talagang anak ng Piercing Sky Beast King na nakalusot sa Vermilion Bird Institute, kung gayon kahit ang kanyang master, isang Grand Elder, ay hindi makakatakas sa parusa. Malamang, maging siya at ang iba pa niyang junior brothers ay sasailalim sa investigasyon at interogasyon. Habang pinapanood ang napakaraming ekspresyon ni Yuzi na kumikislap pabalik-balik, si Huang Xiaolong ay nanunuya. Masyadong malinaw sa kanya ang iniisip ni Yuzi. Sa lalong madaling panahon, dumating sa punong tanggapan ng ibang Vermilion Bird Institute Higher Echelon. Ang balitang nalaman nila ay labis na ikinagulat nila. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Yuzi ng tawag mula sa mas mataas na echelon ng Vermilion Bird Institute. Inalis siya sa kanyang posisyon bilang kinatawan ng konseho ng Demon Slaying Alliance at i-report ang kanyang sarili pabalik sa Vermilion Bird Institute para sa investigasyon. Samantalang sina Hijing, Qing Huayan, at mga kasangkot, tinawag din silang pabalik sa institute. Siyempre, si Hijing, Huang Xiaolong, at ang iba pang bumalik sa Vermilion Bird Institute ay hindi para sa pagsisiyasat, ngunit para lamang sagutin ang ilang katanungan. Kaya, maaari lamang bumalik si Huang Xiaolong sa Vermilion Bird Institute sa ngayon. Pagkatapos niyang magtanong, mag-iisip siya ng ibang paraan para makabalik sa Golden Mountain World at hanapin ang lokasyon ng selyadong bahagi ng 100 Spirits Beast King. Bumalik sa Vermilion Bird Institute, si Huang Xiaolong ay karaniwang walang kaugnayan sa bagay na iyon pagkatapos niyang matapos ang pagtatanong, kaya bumalik siya sa Lightning Fire Peak. Ngayon, kahit na alam niyang may bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King na nakatatak sa Golden Mountain World, ang ibabaw ng mundong iyon ay hindi maliit. Paano niya hahanapin ang lokasyon? Naramdaman ni Huang Xiaolong ang pananakit ng ulo. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 735. Isang puwang na puno ng demonic chi. Matagal na nag-iisip si Huang Xiaolong ngunit nabigo siyang makaisip ng solusyon. Hindi siya maaaring kumilos tulad ng mga miyembro ng Demonic Beast Clan, patayin ang mga tao ng walang pagkiling at gamitin ang kanilang dugo upang pasiglahin ang ilang uri ng reaksyon mula sa 100 Spirits Beast King para mahanap niya ang selyadong lokasyon, hindi ba? Sa pagtatapos ng kanyang katalinuhan sa pag-iisip sa kanyang sarili, mamaling si Huang Xiaolong kay Dragon Emperor Ao Tai. Ang Dragon Emperor Ao Tai ay same time na sumagot, wala na talagang mas mahusay na paraan kaysa sa dugo upang mahanap ang selyadong lokasyon ng 100 Spirits Beast King, gayunpaman, hindi mo kailangan ng malaking halaga ng dugo, ang iyong dugo lamang ang dapat na sapat. Gamitin ang dugo ko. Natahimik si Huang Xiaolong. Tumango si Dragon Emperor Ao Tai, totoo na ang 100 Spirits Beast King ay nasa sabik sa dugo. Kung mas malakas ang esensya ng dugo, mas nakakaakit ito sa 100 Spirits Beast King. Ang kapangyarihang taglay ng pangangatawan ni Huang Xiaolong ay umabot sa isang nakakatakot na antas, kahit na ang ilang mga master ng First Order High God Realm ay mararamdamang kulang kumpara sa pangangatawan ni Huang Xiaolong. Maaaring isipin ng isang tao ang enerhiya na nakapaloob sa kanyang kakanyahan ng dugo, ang linya ng dugo at mga batas sa loob. Napangiti si Huang Xiaolong, gayunpaman, napakalaki ng Golden Mountain World, hindi pa rin sapat ang pag-alis ng bawat huling patak ng dugo ko para mahanap natin ang selyadong lokasyon ng 100 Spirits Beast King. Sa oras na iyon, bago nila mahanap ang selyadong lokasyon, si Huang Xiaolong ay mawawala ng dugo. Gumisi si Dragon Emperor Ao Tai na may bakas ng masamang aura, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, bagamat medyo dumudugo ka, tiyak na hindi mo mapipiga ang bawat patak ng dugo. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa Blood Sacrifice Law? Blood Sacrifice Law. Si Huang Xiaolong ay nalilito. Ipinaliwanag ng Dragon Emperor Ao Tai, tama, gamitin ang iyong esensya ng dugo bilang isang sakripisyo, hayaan ang iyong dugo na maging natural na bahagi ng Golden Mountain World na ito.
Batay sa enerhiya na nilalaman ng iyong esensya ng dugo, ang isang patak ay sapat na upang masakop ang isang radius na 10,000 li. Isang radius na 10,000 li para sa isang patak. Nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong. Ngunit, sa pagkalkula batay sa laki ng Golden Mountain World, kailangan ko pa ring maglabas ng napakaraming blood essence, malungkot na naisip ni Huang Xiaolong. At muli, kung talagang mahahanap niya ang selyadong katawan ng 100 Spirits Beast King, ito ay nagkakahalaga ng ganito kalaking dugo. Pagkalipas ng ilang araw, pinuntahan ni Huang Xiaolong si Wood sa kanyang Death Prison Peak, sinabing gusto niyang pumunta sa Golden Mountain World para tulungan ang Demon Slaying Alliance sa pagpatay sa mga halimaw na iyon, pati na rin tapusin ang kanyang Elder Promotion Task. Natural na pumayag si Wood. Ang insidente na may kaugnayan kay Liang Guang ay naimbestigahan na at napatunayan na si Liang Guang ay tunay na anak ng Piercing Sky Beast King. Dahil dito, ang master ni Liang Guang, si Grand Elder Qin Lin, ay nasangkot. Bagamat nagawa ni Qin Lin na hawakan ang kanyang posisyon sa Grand Elder, hindi na niya pinangangasiwaan ang Inheritance Hall na hindi direktang nagambag sa mabuting kalagayan ni Wood kamakailan. Ang pinakabuod ng bagay ay ang pagkakakilanlan ni Liang Guang ay nalantad dahil gusto niyang patayin si Qing Huaiyan. Ngayon, mas malumanay ang tingin ni Wood nang tumingin siya sa kanyang bunsong alagad, pinaalalahanan si Huang Xiaolong na mag-ingat sa kanyang pagpunta sa Golden Mountain World. Tumango si Huang Xiaolong at kinilala ang mga salita ni Wood, pagkatapos ay agad siyang umalis sa Golden Mountain World mula sa Death Prison Peak. Sa pagbabalik mula sa Golden Mountain World, siya ay mapopromote sa isang elder na magbibigay daan sa kanya na makapasok sa 10 underground floor ng Vermilion Bird Institute Library at ipagpatuloy ang kanyang paghahanap para sa impormasyon na may kaugnayan sa Vermilion Bird Divine Fire. Sa paglalakbay na ito sa Golden Mountain World, lumipad si Huang Xiaolong sa kanyang pinakamabilis na bilis nang hindi kailangang itago ang kanyang lakas. Siya ay naglalakbay mag-isa pagkatapos ng lahat. Noong huling pagkakataon, noong naglakbay si Huang Xiaolong kasama sina He Jing at Fang Hening, tumagal sila ng higit sa 10 araw upang marating ang Golden Mountain World. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, tumagal lamang ng 3 araw si Huang Xiaolong. Pagdating sa Golden Mountain World, hindi kaagad nagulat si Huang Xiaolong sa punong tanggapan ng Alliance. Sa halip, sinimulan niyang hanapin ang selyadong lokasyon ng 100 Spirits Beast King sa pamamagitan ng paggamit ng batas sa paghahain ng dugo. Gayunpaman, hindi niya sinimulan ang kanyang paghahanap sa anumang random na lugar tulad ng walang ulo na langaw, pinili niya ang mga bundok at burol na malayo sa anumang populasyon ng tao. Ayon sa konklusyong hinangon ni Huang Xiaolong, ang mga lugar na nakapalibot sa selyadong lokasyon ay maaapektuhan ng enerhiya na nagmumula sa katawan ng 100 Spirits Beast King, na ginagawa itong hindi angkop na lugar na tirahan. Sa makatuwid, ang bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King ay tiyak na selyado sa isang lugar na ilang at walang nakatira. Sa katimugang bahagi ng Golden Mountain World, ay mahahabang kahabaan ng mga hanay ng bundok na hindi nakatira. Karamihan sa mga karaniwang matatagpuan dito ay lubhang nakakalason at nakakalason ng mga halaman at nilalang. Ito ang lugar na ipinasya ni Huang Xiaolong na maghanap muna. Nagpadala ng isang patak ng esensya ng dugo mula sa kanyang katawan, isinagawa ni Huang Xiaolong ang ritual ng paghahain ng dugo na itinuro ni Dragon Emperor Aotai, na ibinaon ang kanyang esensya ng dugo sa lupa. Kitang-kita niya ang enerhiyang nakapaloob sa kanyang patak ng esensya ng dugo na kumalat sa ilalim ng lupa. Sa kasamaang palad, ang resulta ay nakakabigo, at si Huang Xiaolong ay nagsimulang isakripisyo ang kanyang pangalawang patak ng esensya ng dugo. Tapos yung pangatlong patak, pang-apat na patak. Ilang sandali matapos ialok ni Huang Xiaolong ang kanyang ikapitong patak ng blood essence, bigla siyang nakaramdam ng pagbabago sa isang lugar sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng mahina, hindi gaanong pagbabago, nakuha pa rin niya ito. Si Joy ay bumangon sa mukha ni Huang Xiaolong habang siya ay mabilis na nag-alok ng isa pang patak ng blood essence sa bulubundukin sa ibaba. Ang isang katulad na pagbabago-bago ay nagmula sa malalim na ilalim ng lupa. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang pagbabago-bago ay lumakas.
Hindi na nagdalawang isip si Huang Xiaolong, hiniling ang Dragon Emperor Ao Taiyi na dumating sa kanyang tunay na anyo upang protektahan siya habang nag-drill siya ng malalim sa ilalim ng lupa. 100 zang, 200 zang, 500 zang, 1,000 zang. Sa pagprotekta ng Dragon Emperor Ao Taiyi kay Huang Xiaolong, pareho silang nagpunta ng 2,000 zang sa ilalim ng lupa bago mahanap ang pinagmulan ng pagbabago. Biglang naramdaman ni Huang Xiaolong na lumutang ang kanyang katawan sa isang segundo at lumitaw sa ibang espasyo. Isa itong malaking espasyo na puno ng kulay abong enerhiya. Ang lumulutang na kulay abong enerhiya na ito ay walang iba kundi ang demonyong Qi. Kapag ang demonyong Qi ay umabot sa isang tiyak na konsentrasyon, ito ay naging nakikita ng mata. Napakalaki ng demonyong Qi. Ang daming nakakatakot. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Huang Xiaolong, sa sandaling pumasok siya sa kulay abong espasyong ito, halos malunok siya, na asimilasyon sa espasyong ito. Nang ang kulay abong demonyong Qi na ito ay tumago sa katawan ni Huang Xiaolong, ang Black Tortoise Divine Fire ay sumiklab ng maliwanag sa isang manyeb na asul na apoy, na sinusunog ang bawat piraso ng demonyong Qi na gustong salakayin ang katawan ni Huang Xiaolong. Isang pelikula ng malamig na pawis ang tumakip sa noo ni Huang Xiaolong, maging ang Dragon Emperor Ao Taiyi ay mukhang malungkot. Ang nakakatakot na antas ng demonyong Qi, ito ang tiyak na lugar kung saan natatakan ang bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Matapos lumipas ang kanyang damdamin ng pagkamangha, nasa sabik na nagsalita si Dragon Emperor Ao Taiyi. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa pananabik. Ngayong natuklasan na nila kung saan nakatatak ang bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King, ang natitira lang gawin ay hanapin ito, gaano man kalaki ang espasyong ito. Tumalon si Huang Xiaolong sa himpapawid, lumipad patungo sa direksyon ng pinagmula ng demonyong Qi. Habang papalapit siya sa pinanggalingan, ang nakapalibot na demonic Qi ay lalong nakatatakot, parang mabigat na likido. Naghinala si Huang Xiaolong na kahit na dumaan ang isang bagyo, hindi pa rin magwawala ang demonyong Qi na ito. Dahil sa sitwasyong ito, pinataas ni Huang Xiaolong ang kanyang pagbabantay. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang Black Tortoise Divine Armor, pinoprotektahan ang kanyang sarili mula ulo hanggang paa. Pagkaraan ng ilang sandali, labis na natuwa si Huang Xiaolong na nagpasya siyang ipatawag ang Black Tortoise Divine Armor, kung hindi ay makakalimutan niya ang pagpunta sa pinanggalingan, dahil hindi man lang siya magtatagal ng 30 segundo sa loob ng lugar na ito. Matapos lumipad ng malapit sa kalahating oras, sa wakas ay narating ni Huang Xiaolong ang pinagmulan ng demonyong Qi. Huminto sa himpapawid, pinagmamasdan ni Huang Xiaolong ang engranding altar sa di kalayuan. Ito ay 10 liang lapad, 10 liang haba, at 2 liang taas. Sa gitna ng altar ay isang hanay na nabuo ng mga mahiwagang simbolo. Sa gitna ng hanay, 2 malalaking bisig ng hayop ang natatakan. Hindi mailarawan ni Huang Xiaolong sa mga salita kung gaano kalaki ang 2 braso ng hayop na natatakpan ng mabalahibong buhok. Sa isang dulo ng mga bisig ay may mga gininto ang ugat na parang nagliliyab na mga gintong dragon, samantalang ang kabilang dulo ay may 10 matutulis na kuko na nakabuka, nakahawig ng 10 nakalimutang higanting talim na natatakpan ng alikabok sa loob ng maraming siglo. Ito ang mga braso ng 100 Spirits Beast King. Habang si Huang Xiaolong ay nakatitig sa malalaking braso dahil sa gulat, ang 2 braso ay nanginginig ng marahas. Ang makapal na demonyong Qi sa hangin ay sumugod patungo sa kanila, na nabuo ang 100 zang matangkad na katawan ng demonyong hayop. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 736. 100 zang tall demonic beast body. Sa sandaling ang dangsang demonic beast na iyon ay naging isang tunay na katawan, isang higanting palad ang humahampas kay Huang Xiaolong. Ang demonyong Qi ay lumundag na parang walang katapusan. Bago ang napakalaki na higanting palad na ito ay nabuo mula sa condensed demonic Qi, nawala ang lahat ng kulay nito, walang natitira kundi ang desperadong kulay abo. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay handa, ang kanyang figure ay tumalon ng ilang beses pabalik.
Wala pang isang hininga, ang nakakatakot na kulay abong higanting palad ay tumama sa lugar kung saan nakatayo kanina si Huang Xiaolong. Nabasag ang kalawakan at yumanig ang lupa na parang isang piraso ng langit ay nahuhulog. Para bang hindi nito inaasahan na maiiwasan ni Huang Xiaolong ang pag-atake nito, bahagyang huminto ang pagkilos nito sa pagkagulat bago tumabi ang palad nito sa direksyon ni Huang Xiaolong. Lahat ay ipinadala sa paglipad. Ang simpleng sweep na ito ay tila itinulak ang lahat palabas ng kulay abong espasyong ito na nagiiwan ng vacuum sa likod nito. Naging malungkot ang ekspresyon ni Huang Xiaolong habang pinagmamasdan ang higanting palad ng hayop na papalapit sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiwas. Lumipad ang itim at asul na kambal na dragon mula sa kanyang katawan at ang pagbabago ng kaluluwa ay nangyari sa isang iglap. Ang puwersa sa kanyang dantian ay umikot, ang tunay na walang kamatayang essence na apoy ay lumabas mula sa kanyang mga palad habang sinasalungat ni Huang Xiaolong ang higanting palad ng hayop. Dumagundong. Umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging boom. Ang mga mapanirang shockwave ay lumipad sa lahat ng direksyon, ang buong kulay abong espasyo ay yumanig na parang malapit ng gumuho. Ang nakakatakot na shockwaves ay nagmamadaling lumabas sa direksyon ni Huang Xiaolong, kaya mabilis na ipinulupot ng Dragon Emperor Altai ang gininto ang katawan nito sa paligid ni Huang Xiaolong bilang proteksyon. Sa isang pagliko, ang totoong Dragon Chi ay sumabog mula sa katawan ni Dragon Emperor Altai, na nagpakalat ng shockwaves. Mabilis na umatras si Huang Xiaolong. Ang dangzang demonyong hayop ay muling nagulat. Batay sa lakas ng pagwawalis ng palad nito, ito ay higit pa sa sapat upang patayin ang average na yugto ng pagiging perpekto ng mga master ng 10th Order God Realm, ngunit nabigo itong pumatay ng isang maliit na lalaki na kamakailan lamang ay pumasok sa 10th Order God Realm. Ang maliit na lalaki, ako, 100 Spirits Beast King, ay lumusot sa kalawakan ng walang harang sa loob ng libu-libong taon, at nakakita ng hindi mabilang na mga talento at henyo, ngunit ito ang unang pagkakataon na may isang tao na nagawang sorpresahin ako. Ang dangzang demonyong hayop na iyon ay hindi na umatake, nakatayo ng matayog gamit ang mga braso nito sa dibdib nito, tinatawanan si Huang Xiaolong. Daang-daang espiritong hayop na hari. Ang dangzang demonyong hayop na ito ay kahawig ng aktwal na pangangatawan ng 100 Spirits Beast King bago ito naputol at natatakan. Siyempre, ang katawan, na ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang labi ng kanyang kalooban gamit ang demonyong chi na nagmumula sa mga braso nito. Gayunpaman, ang lakas nito ay kakilakilabot. Si Huang Xiaolong ay nagpapanatili ng isang malayong ekspresyon na nakaharap sa kabilang panig, naghihintay na marinig kung ano ang gustong sabihin ng natitirang ito ng 100 Spirits Beast King. Ang 100 Spirits Beast King ay nagpatuloy, bata, dahil kaya mong maabot ang espasyong ito ay nakatadhana. Interesado ka bang maging alagad ko? Ako, 100 Spirits Beast King ay hindi kailanman kumuha ng kahit na sinong disipulo habang ako ay nabubuhay. Kung handa kang maging disipulo ko, ipapasa ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Kasama ang 100 Spirits Demonic Art. May bahid ng tukso ang boses nito. Kahit sinong karaniwang tao ay tumatalon sa ecstasy ngayon. Pagiging disipulo ng 100 Spirits Beast King, gaano karaming mga cultivator ang makakapanaginipan lamang ng isang bagay na tulad nito, lalo na ang mga master ng Demonic Beast Clan. Sa gitna ng mga angka ng demonyong hayop, ang 100 Spirits Beast King ay pinarangalan bilang ang banal na ninuno. Sa kasamaang palad, ang taong sinusubukan nitong tuksuhin ay si Huang Xiaolong. Ito ang disorienting mind art ng Demonic Beast Clan. Nagsalita si Dragon Emperor Altai, umalingaw-ngaw sa hangin ang kanyang boses. Tumango si Huang Xiaolong. Ang disorienting mind art na ito ay hindi epektibo sa kanya. Ang kailanawan ng kanyang kaluluwa ay umabot sa isang nakakagulat na estado, hindi madaling maimpluwensyahan o maapektuhan. Bahagyang ikiling ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo, diretsyong nakatingin sa dangzang demonyong hayop. Ang kanyang bibig ay kurba sa malamig na pagngisi, alam na alam ko na ang tanging layunin mo ay tulungan kitang tanggalin ang selyo, pakawalan ng iyong mga braso, tama ba? Mas mabuting itigil mo ang subpar na pagkukunwari na ito, 100 Spirits Beast King.
Kung ito ang iyong aktwal na katawan, magdadalawang isip ako bago gumawa ng anuman, gayunpaman, ito ay isang katawan lamang na pinalamutian ng iyong kalooban, sa makatuwid. Isang matalim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong, ngayon, ikaw ay nakatadhana na mapasailalim at mahigop sa akin. Ang mga salita ni Huang Xiaolong ay hindi katapangan, kung kaharap niya ang tunay na 100 Spirits Beast King, magdadalawang isip siya, kahit 3 beses, bago ito labanan, ngunit ang kabilang panig ay isa lamang pansamantalang katawan na nabuo sa pamamagitan ng kalooban nito. Hindi pa banggitin ang katotohanan na tinutulungan siya ng Black Tortoise Divine Fire at Dragon Emperor Ao Tai. Kumpiyansa si Huang Xiaolong na kaya nilang talunin ang halimaw na ito at pinuhin ito. Ang dangsang demonyong hayop ay labis na nagalit sa mahinang taong ito na naglakas loob na libakin siya, ang palad nito ay muling bumagsak sa nakababahalang bilis. Ang gray na demonyong chi ay umungol at dumagundong sa kalawakan. Ikaw maliit na Ron, kahit na ako ay isang katawan lamang na walang kagustuhan, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagpindot sa aking mga daliri. Huwag mong isipin na hindi kita mapapatay dahil lang sa iyong maliit na dragon na pinuprotektahan ka. Dahan-dahang Espiritu Demonic Art. Ang dangsang tall demonic beast ay muling sumalakay kay Huang Xiaolong, at ang pag-atake sa pagkakataong ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga naunang pag-atake nito. Bumagsak ang napakaraming puwersa na pinutol ang lahat ng mga landas ng pag-urong ni Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay kalmado, hindi nababagabag habang ang Black Tortoise Divine Armor sa kanyang katawan ay naglabas ng nakakasilaw na snowy blue light na bumabalot sa kanyang paligid. Kasabay nito, isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa mga kamay ni Huang Xiaolong nang lumitaw ang dalawang snowy blue na longsword na lumilipad ng diretso sa dangsang na matangkad na demonyong hayop. Sa isang iglap, ang lumiligid na demonyong chi na lumalapit kay Huang Xiaolong ay agad na nasunog ng maliwanag na snowy blue light. Samantala, ang dalawang mahabang espada ay bumaril sa makapal na patong ng demonyong chi, tumago sa dibdib ng isang dangsang na matangkad na demonyong hayop. Isang malakas na hiyawan ang umalangaw sa kulay abong espasyo. Ito, anong klaseng apoy ito? Imposible, paano magkakaroon ng apoy na maaaring lumampas sa aking 100 Spirits Demonic Chi? Ang dangsang matangkad na demonyong halimaw ay umuungal ng walang katapusan sa galit, kawalang kasiyahan, at hindi paniniwala. Bagamat ang Black Tortoise Divine Fire ay isa sa 4 na malalaking Divine Fire ng 4 na kalawakan, kakaunti lang ang nakakita nito. Sa makatuwid, kahit na ang 100 Spirits Beast King na natakot sa mga kalawakan sa loob ng libu-libong siglo sa nakaraan ay nakakaranas ng isa sa 4 na dakilang banal na apoy sa unang pagkakataon. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nito pinansin ang maliwanag na umaalingaw-ngaw na apoy sa armor ni Huang Xiaolong. Bukod dito, ang 100 Spirits Beast King ay may lubos na tiwala sa kanyang chi bilang ang pinakamalakas na demonic chi sa mundo, kahit isang divine artifact ay hindi makalampas dito, kaya naman hindi nito naiwasan ang dalawang nagninangas na longsword. Nadagdagan ang kumpiyansa ni Huang Xiaolong habang pinapanood ang mga Divine Fire Longsword na matagumpay na tumusok sa dibdib ng demonyong halimaw. Nang walang pangalawang pagkaantala, minanipyela ni Huang Xiaolong ang mga longsword para sa pangalawang pag-atake. Ikaw, isa ito sa 4 na dakilang banal na apoy. Ang dangsang matangkad na demonyong hayop ay umiwas sa gulat, biglang sumigaw. Sa pagitan ng langit at lupa, tanging ang mythical na 4 na Divine Fire lang ang nagawang mag-burn sa pamamagitan ng kanyang 100 Spirits Demonic Chi. Hindi nagabalang sumagot si Huang Xiaolong, nagpatuloy sa kanyang pag-atake. Hanggat ang demonyong katawan na ito ay nawasak, ang kasunod na pagpino ng mga bisig ay hindi gaanong problema. Bagamat hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang tanong, naramdaman ng 100 Spirits Beast King na nahulaan nito ng tama, ang puting nyebeng apoy na iyon, na may pahiwatig ng nagyayelong asul, ay isa sa 4 na banal na apoy. Ang galit nito ay tumaas, na may kasamang takot. Ipinagpalagay nito na walang sino man ang makakasakit sa katawan na ito na nabuo mula sa 100 Spirits Demonic Chi nito, ngunit sa ilalim ng nagninangas na mga longsword ni Huang Xiaolong, maaari lamang itong umiwas at umatras sa isang malungkot na kalagayan. Atakihin ang ulo nito.
Tinabi ng Dragon Emperor Ao Tai kay Huang Xiaolong gamit ang voice transmission. Naunawaan kaagad ni Huang Xiaolong ang kanyang intensyon. Dahil ang Dangzang na matangkad na demonyong katawan na ito ay nabuo mula sa kalooban, kung gayon, hanggat sinisira nila ang kalooban nito, ang demonyong katawan na ito ay natural na mawawala. Ang kalooban nito ay matatagpuan sa ulo. Ngunit, kahit na ang mga longsword ng Black Tortoise Divine Fire ni Huang Xiaolong ay nakagawa ng matinding pinsala sa 100 spirits na katawan ng demonyo, ang pagsira sa kalooban nito ay medyo mas mahirap. Ang labanang ito ay nagpatuloy ng ilang oras. Mapanirang puwersa na nagbabanggaan sa loob ng kulay abong espasyo. Ang mapanirang puwersang ito ay sapat na malakas upang gawing abo ang isang karaniwang maagang 10th Order God Realm. Sa kabutihang palad, ang mga nagbabanggaan na mapangwasak na puwersa ay hindi tumagas mula sa kulay abong espasyo, kung hindi, ang kaguluhan sa hanay ng bundok sa itaas ay nakakaakit sa mga master ng Golden World Mountain Alliance. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 737. Pinipino ang 100 Spirit Beast King's Giant Arms. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng matinding labanan sa tulong ng Black Tortoise Divine Fire at Dragon Emperor Ao Tai, sa wakas ay nagtagumpay si Huang Xiaolong na basagin ang katawan ng 100 Spirits Beast King na iyon sa pamamagitan ng pagsira sa labi na nasa ulo nito. Sa sandaling nag-relax si Huang Xiaolong matapos wasakin ang natitirang kalooban ng 100 Spirits Beast King, isang matinding pagod ang bumalot sa kanya, humihingal ng malalim. Ito ang pinakamahirap na labanan na kanyang nilabanan mula nang siya ay isilang muli sa mundong ito. Kung hindi dahil sa tulong ng Black Tortoise Divine Fire at ng Dragon Emperor Ao Tai, anuman ang sariling lakas ni Huang Xiaolong at ang kanyang True Dragon Physique o kahit ang kanyang tunay na immortal na Essence Fire, malamang na siya ay tuluyang lumunin ng kaaway. Nakaramdam pa rin ng pangamba ang Dragon Emperor Ao Tai sa kabila ng pagtatapos ng labanan, hindi niya akalain na ang isang katawan lamang na pinalapot mula sa demonyong Qi ng natitirang kalooban ng 100 Spirits Beast King ay magiging napakalakas. May isip ng isang tao kung gaano talaga kitikot ang 100 Spirits Beast King noong nakaraan. Hindi katakataka na ang unang Black Warrior Institute Principal at ang mga dakilang master na iyon ay hindi talaga kayang patayin ito. Kinaladkad ni Huang Xiaolong ang kanyang mabigat na katawan sa isang meditative na posisyon, nilamon ng isang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet at ginamit ang kakayahan ng instant recovery ng kanyang martial spirits na palitan ang kanyang tunay na immortal na asensya at God Battle Chi. Makalipas ang isang oras, bumalik si Huang Xiaolong sa napakagandang anyo. Pagtayo, si Huang Xiaolong ay tumalon papunta sa engranding altar. Pagkatapos ng mapait na labanan, oras na para anihin ang ani, pinipino ang mga dambuhalang braso ng 100 Spirits Beast King. At muli, si Huang Xiaolong ay nangahas na hindi magpatuloy ng walang ingat. Maingat niyang pinag-aralan ang mahiwagang mga simbolo ng silang sa altar dahil ang mga simbolo na ito ay nagawang sugpuin ang 100 Spirits Beast King, kung gayon ang mga ito ay isang kayamanan din na mahirap makuha. Ang pag-aaral ng mga simbolo ng silang ay lubos na nakinabang kay Huang Xiaolong. Sa kanyang kahihiyan, gumugol si Huang Xiaolong ng 4 na buwan upang maunawaan ang malalim na mga simbolo sa kabila ng kanyang malakas na kakayahan sa pag-unawa at sa kanyang etheric physique. Pagkatapos niyang pag-aralan ang mga simbolo ng silang, lumapit si Huang Xiaolong sa gitna ng altar, humakbang palapit sa higanting mga braso ng 100 Spirits Beast King. Nang si Huang Xiaolong ay humakbang patungo sa gitna, ang mga braso ng 100 Spirits Beast King ay biglang kumaibot, ang mga simbolo ng silang sa kanilang paligid ay kumikinang ng maliwanag. Pilit na tinatanggal ng mga higanting braso ang selyo. Nang makita ito, ang mga kamay ni Huang Xiaolong ay gumalaw at ang selyo ay lalong lumiwanag, ganap na pinipigilan ang mga braso, upang hindi sila makagalaw kahit isang pulgada. Kasunod nito, isang liwanag ang kumislap mula sa mga kamay ni Huang Xiaolong na nagpapakita ng dalawang nagninangas na longsword. Sa isang alon, ang dalawang mahabang espada ay tumusok sa mga braso ng 100 Spirits Beast King. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na mga putok habang umaalingaw-ngaw ang kulay abong demonyong Qi mula sa mga braso bilang ganti.
Ngunit ang kulay abong demonyong chi na ito ay mabilis na nasunog sa wala ng Black Tortoise Divine Fire. Huling nanginig ang mga simbolo ng siling habang minamanipula ni Huang Xiaolong ang forma sayon upang higpitin ang pagsupil sa mga braso ng demonyong hayop. Naulit ito sa loob ng isang buong buwan bago unti-unting bumaba at humina ang lakas ng mga braso ng 100 Spirits Beast King. Masaya si Huang Xiaolong sa panunood nito, kaunting oras na lang at mapapaalis na niya ang lahat ng demonyong chi. Gaya ng inaasahan ni Huang Xiaolong, makalipas ang 10 araw, wala nang pagtutol mula sa mga higanting braso, tahimik na nakahiga sa gitna ng mga simbolo ng silang. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong. Sa wakas, oras na para anihin ang bunga ng kanyang pagsusumikap mula sa mga buwang ito. Nakatayo sa himpapawid sa itaas mismo ng mga higanting braso, huminga ng malalim si Huang Xiaolong at umupo sa isang naka-crossleg na posisyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang patakbuhin ang Azure Tactics, pinipino at sinisipsip ang enerhiya mula sa mga braso ng 100 Spirits Beast King. Mula sa itaas na bahagi ng dalawang higanting braso, ang mga gaseous strand na kumikinang na parang pulang agata ay lumipad palabas, pumasok sa katawan ni Huang Xiaolong, pino at hinihigop. Ito ang esensya ng dugo ng 100 Spirits Beast King. Mayroong nakakagulat na antas ng enerhiya na nakapaloob sa kakanyahan ng dugo nito, bukod pa rito, ang enerhiya na ito ay labis na marahas sa kalikasan. Sa loob ng katawan ni Huang Xiaolong, nilalamon ng Treasure Dragon diagram ang enerhiya na ito sa lalong galit na bilis, ngunit hindi pa rin ito sapat na mabilis. Ang ilan sa marahas na enerhiyang essence ng dugo na ito ay tumakas mula sa kanyang katawan, na nabuo sa kulay dugo ng mga demonyong hayop. Mula sa malayo, si Huang Xiaolong ay tila isang Martingale na Beast King na nakaupong nakakross sa gitna ng dagat ng mga demonyong hayop. Habang ang kanyang pangangatawan ay patuloy na pinapagalitan ng esensya ng dugo ng 100 Spirits Beast King, malinaw na nararamdaman ni Huang Xiaolong ang mga pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan. Ang kanyang mga panloob na organo na kumikinang na parang kalawakan ay muling lumakas, naging mag-aaral, na may makintab na ibabaw. Kasabay nito, ang Black Tortoise Divine Fire sa hugis ng isang pagong sa loob ni Huang Xiaolong ay bamuka ang bibig nito, hinihigop ang lahat ng esensya ng dugo na lumutang palabas sa katawan ni Huang Xiaolong. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Black Tortoise Divine Fire ay lumalabas na lumaki. Bagamat hindi halata, naramdaman ni Huang Xiaolong ang mga pagbabagong nangyayari sa Black Tortoise Divine Fire. Lumipas ang araw, taon-taon. Lumipas ang 5 taon, ginugol sa pagpino at pagsipsip ng esensya ng dugo sa loob ng mga dambuhalang brasong iyon. Sa pagtatapos ng 5 taon, ang esensya ng dugo ng 100 Spirits Beast King ay unti-unting namutla sa kulay. Si Huang Xiaolong, na isang maagang 10th Order God Realm Cultivator, ay sumulong sa mid-10th Order God Realm. Pagkaraan ng 1 pang taon, ang esensya ng dugo ng 100 Spirits Beast King ay ganap na napino at ang dalawang higanting braso sa altar ay naging kulay abong-abo na wala sa altar. Dahan-dahang binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, isang marangal na aura ang lumiwanag mula sa loob. Nayanig ang buong kulay abong espasyo, umihip ang mga bagyo na si Huang Xiaolong ang sentro, nilulunok ang lahat ng nasa daanan nila. Tanging nang tumayo si Huang Xiaolong ay tumigil ang mga bagyo. Mid-10th Order God Realm. Pulong ni Huang Xiaolong sa sarili. Pagkatapos nitong pambihirang tagumpay sa kalagitnaan ng ika-10 utos, si Huang Xiaolong ay iba sa kung ano siya dati, masaya sa bawat tagumpay. Wala siyang naramdaman kahit kaunti, maging saya o kalungkutan. Gumawa siya ng isang nakakahawak na galaw sa hangin, at sa espasyo sa itaas, ang espiritual na enerhiya ay sumugod patungo sa kanyang kamay, na naging isang piraso ng mid-divine grade Spirit Stone. Ang isang divine grade Spirit Stone sa ilang mga first rank force ay isang bagay na inilagay sa mas malalim na seksyon ng treasury. Maliban kung ito ay talagang kinakailangan, ang espiritong batong iyon ay hindi maaalis. Gayunpaman, nagawang icon-dance ni Huang Xiaolong ang parehong grado ng mga Spirit Stone mula sa hangin. Mid-divine grade. Isang maliit na alon ang dumaan sa kanyang mga mata. Ayon dito, sa sandaling makapasok ako sa High God Realm, magagawa kong icon-dance ang sagradong grado na immortal na mga espiritong bato.
Sacred Grade Immortal Spirit Stones, iyon ay isang bagay na kahit na sobrang puwersa at High God Realm Masters ay nabaliw. Ito ay higit sa 6 na taon, iniisip ko kung paano ang sitwasyon sa labas. Sa pag-iisip nito, ang figure ni Huang Xiaolong ay nawala sa lugar. Sa maikling panahon, bumalik siya sa ibabaw ng lupa. Gayunpaman, hindi siya nagtungo sa punong tanggapan ng Alliance. Nakatayo doon, kumalat ang kanyang banal na sentido, hinahanap ang mga angkan ng demonyong hayop. Siyempre, hindi niya nakalimutan ang iba pa niyang layunin sa pagpunta sa Golden Mountain World, pumatay ng 10 demonyong halimaw ng 7th Order God Realm para sa kanyang Elder Promotion. Kung hindi umalis sa Golden Mountain World ang mga master ng demonic beast clans na iyon, madali silang mahahanap ng divine sense ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ng ilang paghahanap, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang isang grupo ng mga amo ng demonyong hayop sa loob ng isang maliit na kuweba sa lambak ng lason. Mayroong higit sa 30 sa kanila, at tulad ng swerte, karamihan ay nasa 7th Order God Realm cultivation. Isang ngiti ang kumalat sa mukha ni Huang Xiaolong. Nang walang babala, pinaglingkuran niya ang bawat isa sa mga amo ng demonyong hayop na ito ng isang kamao, na pinawi ang buong grupo. Pagkatapos ay nakolekta niya ang higit sa 20 bangkay ng 7th Order God Realm sa kanyang spatial ring at umalis sa Golden Mountain World para sa Vermilion Bird Institute. Nahanap na niya ang bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King, at higit pa doon, pinatay niya ang higit sa 100 mga master ng demonyong beast clans ng 7th Order God Realm, kaya hindi na niya kailangan pang manatili sa Golden Mountain World. Pagdating, si Huang Xiaolong ay magpapatuloy sa paghahanap ng impormasyon na may kaugnayan sa Vermilion Bird Divine Fire sa ilalim ng sahig ng library. Para sa iba pang mga selyadong bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King, nagpasya siyang hanapin ang mga ito pagkatapos na isama sa Vermilion Bird Divine Fire. Ang paraang ito ay mas ligtas. Ang demonyong chilang mula sa mga braso ng 100 Spirits Beast King ay nakakatakot na, paano kung ang katawan niya ang susunod na matagpuan? Sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, hindi pa siya sapat. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 738. If-fan breakthrough to High God Realm. Hindi nababahala si Huang Xiaolong kung nakita ng mga demonyong beast clan ang mga selyadong bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King sa harap niya. Kahit na hindi niya mahahanap ang kulay-abong espasyo na nagselyo sa mga braso ng 100 Spirits Beast King ng walang blood sacrifice law. Ang mga angkan ng demonyong halimaw ay dinadaya ang kanilang sarili kung inaakala nilang mahahanap nila ang selyadong lokasyon sa loob ng ilang taon. Natapos niyang dumaan sa 10 above ground floor ng Vermilion Bird Institute Library sa loob ng 6 na taon, kaya naniwala siyang kaya niyang tapusin ang 10 underground floor sa parehong time frame. Sa loob ng ilang araw, nakabalik na si Huang Xiaolong sa Vermilion Bird Institute. Umalik sa Vermilion Bird Institute, nag-isip si Huang Xiaolong kung dapat ba siyang huminto sa Death Prison Peak para makita si Wood. Sa huli, nagpasya siyang pumunta. Sa madaling salita, nawala siya ng ilang taon, at dapat bigyan ng paliwanag si Wood sa bagay na ito. Nang makita ni Wood si Huang Xiaolong, siya ay nagulat at natuwa sa parehong oras. Mahigit 6 na taon na ang lumipas mula noong araw na iyon ay umalis si Huang Xiaolong upang sumali sa Demon Slaying Alliance sa pangalawang pagkakataon upang tapusin ang kanyang tungkulin sa pag-promote sa Elder, ngunit nawala siya mula noon. Walang isang salita o balita sa loob ng 6 na taon ang naging dahilan upang ipalagay ni Wood na ang kanyang bunsong disipulong si Cheng Weien ay maaaring nahulog sa ilalim ng pananambang ng angkan ng demonyong hayop. Si Wood ay tunay na nanlumo sa loob ng ilang panahon. Nang tanungin ni Wood si Huang Xiaolong kung ano ang nangyari sa kanya nitong 6 na taon, ganito ang paliwanag ni Huang Xiaolong, 6 na taon na ang nakararaan. Pagdating niya sa Golden Mountain World, tinambangan siya ng isang grupo ng mga master ng Demonic Beast Clan. Tumakas para sa kanyang buhay, tumakbo siya sa isang lambak sa isang walang pangalan na ibabaw ng mundo, ngunit sino ang nakakaalam na siya ay nakulong sa loob ng mga pormasayon ng lambak sa loob ng 6 na taon. Buti naman at nakabalik ka na.
Nang marinig ang paliwanag ni Huang Xiaolong, ang kanyang karaniwang mabagsik na mukha ay lumuwag sa isang ngiti, at hindi nag-alinlangan kung si Huang Xiaolong ay nagsasabi ng totoo. Makalipas ang isang oras, lumabas si Huang Xiaolong mula sa Death Prison Peak at nagtungo sa direksyon ng bulubundukin ng Viral Fire. Ang mga pamamaraan ng pag-promote ng Elder ay naganap dito sa pangunahing tuktok ng Viral Fire na tinatawag na Effulgence Peak. Sa katunayan, ang Effulgence Peak ay hindi malayo sa Lightning Fire Peak ni Huang Xiaolong. Makalipas ang ilang sandali, bumaba si Huang Xiaolong sa tuktok ng bundok. Nang pumasok si Huang Xiaolong sa pangunahing bulwagan ng Effulgence Peak, may mga grupo ng mga elite na disipulo na nag-aabot ng kanilang mga natapos na gawain dito at doon. Nang mapansin ang presensya ni Huang Xiaolong, marami sa kanila ang nagulat, at medyo may ilang hingal na gulat ang maririnig. Pagkatapos ng lahat, ang isa sa pinakamainit na tsismis sa mga nakaraang taon ay ang pagkamatay ni Cheng Huaiyan. Isang patay na lalaki ang nakatayo ngayon sa harapan nila, tama lang na mabigla. Hindi talaga namatay si Cheng Huaiyan. E paano kung buhay pa siya? Si Liang Guang ay ang anak ng Piercing Sky Beast King na namatay dahil sa kanya, tiyak na papatayin siya ng mga demonyong angka ng hayop, maliban na lang kung magpasya siyang huwag gumawa ng isang hakbang palabas ng Vermilion Bird Institute sa buong buhay niya. Kung hindi, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay nanatiling pareho sa kabila ng lahat ng sinasadyang marahas na pananalita na sinabi tungkol sa kanya. Pagtusok sa Sky Beast King. Talagang hindi siya nabalisa. Batay sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kailangang katakutin ang karamihan sa mga master ng First Order High God Realm. Kahit na personal na dumating ang Piercing Sky Beast King na iyon, mahihirapan siyang patayin si Huang Xiaolong. At muli, kapag natapos na niyang kolektahin ang lahat ng impormasyong kailangan niya upang matukoy ang lokasyon ng Vermilion Bird Divine Fire, ang pagkakakilanlan ni Cheng Huaiyan ay aabot sa dulo ng pagiging kapaki-pakinabang nito. Mula noon, tuluyan nang mawawala si Cheng Huaiyan sa sansinukob na ito. Sa oras na iyon, ang Vermilion Bird Institute ay maghahinuha na si Cheng Huaiyan ay talagang pinatay ng mga demonyong angkan ng mga hayop. Huang Xiaolong nagmumuni-muni. Ang konklusyong ito ay para sa pinakamahusay. Pagdating sa inner hall ng Effulgence Peak, kung saan na-verify ang Elder Promotion, inilabas ni Huang Xiaolong ang mga bangkay ng 10 miyembro ng Demonic Beast Clan ng 7th Order God Realm bilang patunay ng pagkumpleto ng Elder Promotion task. Matapos matanggap ang kanyang Elder Identity Token at Brocade Robe, umalis siya sa Effulgence Peak. Noong pinapatay ni Huang Xiaolong ang mga demonyong master clan ng hayop, itinala niya ang proseso gamit ang isang ilusyonaryong bato. Kaya ang elder na nangangasiwa sa elder promotion ay hindi makapagpapahirap kay Huang Xiaolong. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang elder promotion, bumalik si Huang Xiaolong sa Lightning Fire Peak. Sa kabila ng kanyang 6 na taong pagkawala, ang Lightning Fire Peak ay hindi na bago. Nagpahinga si Huang Xiaolong para sa natitirang araw. Kinaumagahan, isinuot niya ang Elder Robe at isinabit ang Elder Identity Token sa kanyang baywang bago lumabas sa library ng Vermilion Bird Institute. Pagdating sa library, dumiretso siya sa unang underground floor. Habang naka-display ang Elder Identity Token na nakabitin mula sa kanyang baywang, pumasok si Huang Xiaolong nang walang anumang hadlang. Katulad ng ginawa niya dati, hinanap ni Huang Xiaolong ang bawat stand. Gayunpaman, isa na siyang mid-10th Order God Realm. Sa paglakas ng kanyang Soul Force, pinalakas din nito ang kanyang Divine Sense, ang bilis ng kanyang paghahanap ay tumaas ng malaki. Sa loob ng maikling 5 buwan, natapos na niya ang unang palapag sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay bumaba siya sa ikalawang palapag. Ang ikatlong palapag, ika-4 na palapag, ika-5 palapag. Katulad nito, si Huang Xiaolong ay babalik sa Lightning Fire Peak paminsan-minsan upang magtanim. Ang kanyang mga araw ay monotonous, ngunit hindi nakakabagot. Si Huang Xiaolong ay gumugol ng 2 taon upang tapusin ang paghahanap sa 5 palapag. Lumipas ang mga araw, naramdaman niyang papalapit na siya sa Vermilion Bird Divine Fire.
Ang pag-aayos ng lahat ng impormasyong nakalap niya hanggang ngayon, pinaliit ni Huang Xiaolong ang posibilidad sa anim na ibabaw ng mundo, at lubos niyang natitiyak na ang Vermilion Bird Divine Fire ay nasa isa sa anim na ibabaw ng mundo. Sa 2 taon na ito, ilang beses nang hinanap ni Qi Chenchen si Huang Xiaolong. Tulad ng iba, inakala din ni Qi Chenchen na si Qing Huayan ay namatay sa kamay ng mga demonyong angkan ng hayop, at tuwang-tuwa siya nang muling lumitaw si Huang Xiaolong pagkatapos ng 6 na taon. Ang isa pa niyang dahilan ay pasalamatan si Huang Xiaolong sa pagbibigay sa kanya ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang beses, malinaw na naramdaman ni Qi Chenchen ang pagwawalang bahala ni Huang Xiaolong, kaya tumigil siya sa paghahanap sa kanya. Sa gabing ito, partikular na maliwanag ang buwan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang lightning fire peak ay tila sumasalamin sa may batik-batik na kulay pilak na liwanag. Sa loob ng isa pang 2 taon, malamang na matatapos ko na ang pagbabasa sa natitirang 5 palapag sa ilalim ng lupa. Sa isip ni Huang Xiaolong, nakatayo sa pinakamataas na bubong ng lightning fire peak, nakatingin sa buwan. Pagkalipas ng 2 taon ay ang oras na umalis siya sa Vermilion Bird Institute. Unti-unting hamupa ang dilim ng sumikat ang araw sa silangang abot tanaw. Gayunpaman, nang si Huang Xiaolong ay aalis na sa Lightning Fire Peak patungo sa library, si Liu Yilong at ilang iba pa niyang mga taga-sunod ay lumipad patungo sa kanya. "Kuya, salamat at nandito ka." Tuwang-tuwa si Liu Yilong na makita si Huang Xiaolong, bumubulalas ng hindi tinatanong, malaking balita. "Alam mo ba, nakapasok na si Grand Elder He Feifan sa High God Realm." Siya Feifan. Nakalusot sa High God Realm. Nagulat si Huang Xiaolong. Isa talaga itong malaking balita, hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na uusad si He Feifan sa High God Realm sa pagkakataong ito. Kailan ito nangyari? Gulat na tanong ni Huang Xiaolong. Mabilis na sumagot si Liu Yilong, "Kahapon, ngunit sa palagay ko ang balita ay kakalat sa buong Vermilion Bird Institute sa pagtatapos ng araw na ito, pagkatapos ay sa 4 na kalawakan." Sa tuwing nagdaragdag ang sinuman sa mga super force ng karagdagang High God Realm Master sa kanilang hanay, mayayanig nito ang 4 na kalawakan. Sa pagtatapos ng araw, ang nagpasya sa lakas ng isang puwersa ay ang bilang ng kanilang mga master ng High God Realm. Ang isang High God Realm Master, kahit isa nakakalusob pa lang, ay madaling malipol ang isang grupo ng 10th Order God Realm Cultivator. At mula sa balita na nakuha ko, makalipas ang isang buwan, magdaraos ang aming institute ng isang piging na mag-iimbite sa maraming master ng Vermilion Bird Galaxy. Ang isa pang tagasunod ay masigasig na nagbahagi, lahat ng Vermilion Bird Institute Elite Disciples at mas mataas ay pinapayagang lumahok. Dapat malaman ng isang tao, ang mga elite na disipulo na tulad nila ay halos hindi nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang institute principal o ang vice principal. Siguradong lalabas sa handaan ng kanilang institute principal at vice principal. Makalipas ang isang buwan. Napabuntong hininga si Huang Xiaolong, isang liwanag ang kumislap sa lalim ng kanyang mga mata. Dahil ito ay gaganapin isang buwan mamaya, pagkatapos ay siya din ay pumunta upang tingnan. Kahit na ang tagumpay ni He Feifan ay nagulat kay Huang Xiaolong, hindi niya talaga inisip itong He Feifan. Ang kanyang lakas ay sapat na para hindi siya matakot sa isang High God Realm na He Feifan. Matapos niyang matagpuan at isama sa Vermilion Bird Divine Fire, ang pagpatay sa isang tulad ni He Feifan na kakapasok lang sa High God Realm ay hindi magiging mahirap na gawain. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 739. Seremonya ng pagdiriwang. Pagkalipas ng isang buwan, kapag pupunta kayo sa celebratory banquet, tawagan mo ako. Sabi ni Huang Xiaolong kay Liu Yilong at sa iba pa. "Nakuha mo, kuya." Tabik na sagot nilang lahat. "Big bro? Narinig ko na ang Piercing Sky Beast King ng demonyong hayop na si Piercing Sky Beast King ay naglabas ng Piercing Sky Absolute Kill Order para sa iyo, sino mang pumatay sa iyo at dalhin ang iyong ulo bilang patunay ay gagantimpalaan ng 10 bilyong Zokei coins." Nag-alinlangan si Liu Yilong at sinabi, "Kuya, kung lalabas ka institute, dapat kang mag-ingat."
Piercing Sky Absolute Kill Order. Tumango si Huang Xiaolong kay Liu Yilong, alam ko. Bahagyang nalungkot si Liu Yilong sa walang pakialam na tugon ni Huang Xiaolong, nagtatampo na nagtanong, Kuya, hindi ka nag-aalala kahit kaunti. Kahit sinong ibang tao ay mamumutla ng mabanggit ang Piercing Sky Absolute Kill Order. Iyon ay ang Piercing Sky Beast King isa sa pinakamakapangyarihang Beast Kings ng mga angkan ng demonyo. Tumawa ng maluwag si Huang Xiaolong, ano ang dapat ipag-alala? Hindi ba ito ay isang Piercing Sky Beast King lamang? Isang Piercing Sky Beast King lang. Liu Yilong at ang iba pa ay lihim na tinampol ang kanilang mga noo, nakatingin kay Huang Xiaolong na walang imak. At muli, nasanay na sila sa pagmamataas at pagpapamalas ng personalidad ni Cheng Huaiyan, kaya walang nakakaramdam na kakaiba ito. Ang mga ekspresyon ng mga taong iyon ay hindi nakaligtas sa pansin ni Huang Xiaolong. Alam niya kung ano ang iniisip ng mga ito, ngunit hindi niya idinetalye ang bagay na iyon. Iniba ni Huang Xiaolong ang usapan, at sinabing, sige, kung wala ng iba, pupunta ako sa library. Nang marinig ito ni Liu Yilong at ng iba pa, tumingin sila ng kakaiba kay Huang Xiaolong. Sabi ko, Kuya, hindi ka na-hex o ano, tama. Maingat na tanong ni Liu Yilong, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Huang Xiaolong, wala kang ginawa nitong mga taon kundi ang nakatayong nakatulala sa silid aklatan. Si Cheng Huaiyan ay sikat noon dahil sa kanyang mapanghamak at maalay na personalidad. Samantalang ngayon, sikat si Cheng Huaiyan dahil naging tanga siya. Sa nakalipas na mga taon, isang bagay lamang ang ginawa ni Cheng Huaiyan. Nakatayong nakatulala sa harap ng isang bookshelf sa loob ng library ng Vermilion Bird Institute, walang pinagkaiba sa isang tanga na walang pakialam sa anupaman. Kasama ang sikat na kagandahan ng Vermilion Bird Institute na si Chi Chen, ang kanilang kuya ay malamig at malayo. Ang ilan ay nagsabi na si Cheng Huaiyan ay isinumpa, kaya't siya ay kumilos ng ganito. Maging ang kanyang ibabang bahagi ay isinumpa at hindi na magamit. Kung hindi, paano siya mananatiling hindi natutokso sa pagharap sa isang magandang babae tulad ni Chi Chen? Kayong mga moldita. Napangiti si Huang Xiaolong ng mapait na tinitigan ang karamihan sa kanila, scram now. Kung hindi, itatapon ko kayong lahat mula sa tuktok. Noon lamang tumakbo si Liu Yilong at ang iba pa sa gulat. Pagkaalis nila, tumungo si Huang Xiaolong sa library ng Vermilion Bird Institute gaya ng dati. Alam ni Huang Xiaolong ang mga alingaw-ngaw sa paligid ng Vermilion Bird Institute tungkol kay Cheng Huaiyan, kaya lang wala siyang interes na ituwid ang anuman. Pagkatapos ng lahat, aalis siya sa Vermilion Bird Institute na ito sa loob ng 2 taon o higit pa. Ang pangunahing pinagtutuunan niya sa sandaling ito ay ang pagtukoy sa lokasyon ng Vermilion Bird Divine Fire. Hindi nagtagal, bumaba si Huang Xiaolong sa Lone Solitude Peak kung saan naroon ang library. Nakatayo sa harap ng gusali, nakita ni Huang Xiaolong na ang paligid ng silid aklatan ay pinalamutian ng mga makukulay na parol na may magandang pagbati, ang tuktok ay natataniman ng maraming pulang halaman na nagpapahiwatig ng kasaganaan at swerte. Ang tagumpay ni Hififan ay nagdagdag ng isa pang High God Realm Master sa Vermilion Bird Institute. Ang lahat ng mahahalagang taluktok sa Vermilion Bird Institute ay pinalamutian ng parehong maligaya na pulang dekorasyon. Ang mga panloob na disipulo at piling mga disipulong pumapasok at umaalis sa silid aklatan ay mas nakangiti kaysa karaniwan, bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay tungkol kay Hififan. Isinara ni Huang Xiaolong ang kanyang isipan sa lahat ng ito habang naglalakad siya sa silid aklatan, huminto sa ika-6 na palapag sa ilalim ng lupa at nagpatuloy sa kung saan siya tumigil sa huling pagkakataon. Lumipas ang mga araw. Habang papalapit ang mga araw sa celebratory banquet ni Hififan, ang kapaligiran ng Vermilion Bird Institute ay naging mas masigla. Ang Vermilion Bird Institute principal ay nag-anunsyo pa ng isang gantimpala para sa lahat ng panloob na disipulo, piling mga disipulo, elder at grand elder. Ang mga panloob na disipulo ay ginantimpalaan ng 100 low Saint Grade Spirit Pellets at 100 mababang Saint Grade Spirit Stones, samantalang ang mga elite na disipulo ay nakatanggap ng 100 top Saint Grade Spirit Pellets at 100 top Saint Grade Spirit Stones.
Ang mga gantimpala ng Elder at Grand Elders ay higit na sobra-sobra, gayunpaman, si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na kunin ang mga Spirit Pellet at Spirit Stone na ito. Para sa kasalukuyang Huang Xiaolong, ang gradong ito ng mga Spirit Pellet at Spirit Stone ay isang bagay na itinuring niyang isang pag-aaksaya ng oras upang kunin kahit na mayroong isang tumpok ng mga ito sa lupa sa ilalim mismo ng kanyang mga paa. Mabilis na lumipas ang isang buwan, at sa wakas, dumating na ang araw ng celebratory banquet. Sa araw na ito, ang araw ay sumilip pa lamang sa abot tanaw, ngunit si Liu Yilong at ilang iba pa sa mga tagasunod ni Cheng Wayen ay papunta na sa Lightning Fire Peak. Halos kinakalagkad nila si Huang Xiaolong habang lumilipad sila sa excited ngunit nagmamadaling paraan patungo sa Vermilion Bird Peak. Ang piging ng seremonya ng pagdiriwang ni He Feifan ay ginanap sa Vermilion Bird Peak. Ilang distansya mula sa Vermilion Bird Peak, Huang Xiaolong, Liu Yilong at ang iba pa ay nakikita na ang mga taong nagsisiksikan sa bundok mula sa paanan hanggang sa tuktok. May dagat ng mga tao na gumagalaw dito at doon sa bundok parang batalyon ng mga itim na langgam. Gayunpaman, mula sa malayo, maraming tao ang makikitang lumilipad patungo sa Vermilion Bird Peak. Ang ilan ay mga disipulo ng Institute, na may halong mga disipulo ng iba pang mga super force at sekta. Lumipad ang grupo ni Huang Xiaolong at dumaong sa plaza sa harap ng guest reception hall. Iyan ang patriarch ng Celestial Peach Sect. Kayong ninuno ng pamilya. Nang dumampi ang kanilang mga paa sa lupa, nanlaki ang mga mata ni Liu Yilong na nakatingin sa mga master na dumadaan sa di kalayuan, na sumisigaw sa labis na paraan. Parehong ang Celestial Peace Sect at Ye Family ay sobrang puwersa ng Vermilion Bird Galaxy. Ang mga matandang halimaw tulad ng Celestial Peach Sect Patriarch at Ye Family Ancestor ay hindi nagpakita sa publiko sa loob ng maraming taon, sinong mag-aakalang lilito ang mga matandang halimaw na ito sa celebratory banquet na ito. Sunod-sunod na binibigkas ni Liu Yilong at ng iba pa niyang mga kaibigan ang mga pangalan ng maalamat na pag-iral ng biglang tuwang-tuwa ang mga tao sa likod nila. Si Senior Brother He Feifan, nandito si Senior Brother He Feifan. Ito ay si Vice Principal He Feifan. Sa isang segundo, ang mga tao sa harap ay nagsimulang gumalaw sa pananabik. Tumingin si Huang Xiaolong sa kanyang balikat. Isang matangkad, gwapong binata na nakasuot ng puting brocade na robo ang lumilipad patungo sa tuktok ng Vermilion Bird Peak kasama ang tren ng iba pang mga disipulo na sumusunod sa kanya, pababa sa plaza ng Vermilion Bird Peak. Ang binatang ito ay walang iba kundi si He Feifan. Pagkaraan ng ilang segundo, ang mga disipulong sumusunod sa likuran ni He Feifan ay sumugod sa grupo ni Huang Xiaolong at Liu Yilong, na walang pakundangan, bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na paparating na si Vice Principal He Feifan, para saan ka nakatayo na parang kahoy na nakaharang sa daanan? Mabilis na gamulong sa gilid. Umangat ang isa sa kanila, gustong itulak palayo si Huang Xiaolong na nakatayo sa gitna ng kanilang landas. Mapanganib na pumikit ang mga mata ni Huang Xiaolong, isang matalim na liwanag ang kumikinang sa kanilang kailaliman. Ang alagad na itutulak sana si Huang Xiaolong ay natigilan, nakilala si Huang Xiaolong makalipas ang ilang segundo. Cheng Wayen, ikaw. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng elder robe ang lumapit sa kanila, nakasuot ng malamig na panunuya habang pinagmamasdan si Huang Xiaolong. Hindi mo ba nakikita na naglalakad si Vice Principal He Feifan, bakit hindi ka gumulong-gulong sa gilid? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi ang pangalawang senior brother ni Liang Guang, si Wang Qingjiang. Dahil sa insidente ni Liang Guang, si Wang Qingjiang ay isinailalim sa mahigpit na investigasyon at interogasyon ng Vermilion Bird Institute. Natural, siya ay nagdadala ng matinding sama ng loob kay Huang Xiaolong. Si Liu Yilong at ang iba pa ay nagmamadaling pasulong, nakangiti at ngumingiti kay Wang Qingjiang, at hinaila si Huang Xiaolong sa gilid. Nang umatras ang grupo ni Huang Xiaolong sa gilid, lumakad si He Feifan, nilampasan si Huang Xiaolong ng walang sulyap. Para sa kanya, na nakalusot sa High God Realm, ang mga tao lang na may ilang partikular na katayuan tulad ng mga patriarch ng mga super forces at pamilya, sect chiefs, at ancestors ang nararapat sa kanyang atensyon.
Ang isang institute elder na tulad ni Cheng Wayen o ang mga elite na disipulo ay walang iba kundi napakaliit na pag-iral sa kanyang mga mata. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 740. Hindi karapat-dapat maging kalaban ko. Sumunod si Wang Qingjiang sa likod ni He Feifan, naglalakad papunta sa guest reception hall. Nang madaanan niya si Huang Xiaolong, ngumisi siya, "Pump, huwag mong isipin na mapoprotektahan ka ng iyong master at ang Cheng family magpakailanman, naghihintay ako kung kaya mong itago sa loob ng Vermilion Bird Institute ang buong buhay mo." Tumugon si Huang Xiaolong sa isang mapanuksong tono, "Ikaw lang." Sa isang bahagyang pagsisiyasat ng kanyang banal na kahulugan, nakita ni Huang Xiaolong ang lakas ni Wang Qingjiang sa isang iglap, isang maagang 8th Order God Realm. Sa antas ng lakas na ito, maaaring iwaksi ni Huang Xiaolong si Wang Qingjiang gamit ang isang daliri. Nagalit si Wang Qingjiang sa mga salita ni Huang Xiaolong. Tinutukan ng kanyang kamao, gustong hampasin si Huang Xiaolong pababa sa tuktok, ngunit na-control niya ang kanyang sarili sa huling sandali. "Cheng Wayan, ang kawalang-muwang mo ay katawa-tawa sa aking paningin, sana maging ganito kawalang-muwang hanggang sa huli." Sa sinabi nito, umiwas ng tingin si Wang Qingjiang kay Huang Xiaolong, sumunod na mabuti sa likod ni He Feifan na may nakakabigay puri ng ngiti. Pinagmasdan ni Liu Yilong ang likod ni Wang Qingjiang, binabalaan si Huang Xiaolong, "Kuya, ang Wang Qingjiang na ito ay isang tuso at makasalanang tao, at nagtatanim siya ng sama ng loob sa mahabang panahon. Dapat mag-ingat ka sa kanya." Casual na tumango si Huang Xiaolong. Wang Qingjiang. Walang iba kundi isang tumatalon na pulges. Habang pinagmamasdan ang walang pakialam na ekspresyon ni Huang Xiaolong, muling ipinilig ni Liu Yilong ang kanyang ulo sa panlulumo. Sa mga taong ito, hindi na niya naiintindihan itong kuya niya, na parang nagbago ang kuya niya nitong mga taon habang hindi kasabay. Pakiramdam ni Liu Yilong ay naging mas mayabang ang kanyang kuya kaysa dati, hanggang sa puntong hindi man lang niya inilagay ang piercing Sky Beast King sa kanyang mga mata. Gayunpaman, tila mas matuwid siya. Kahit na hindi pinapansin ng isang kagandahang tulad ni Chi Chen-chen. "Ano ang iniisip mo?" Ang boses ni Huang Xiaolong ay nakarating kay Liu Yilong, "Tara na." Napatalon si Liu Yilong mula sa kanyang pag-iisip. Kasama si Huang Xiaolong at ang iba pang mga kapatid, pumasok siya sa guest reception hall. Ang bulwagan ng pagtanggap ng panauhin ay sapat na malaki upang tumanggap ng halos 10,000 tao. Gayunpaman, sa bakuran ng Vermilion Institute, ang guest reception hall ay isa lamang maliit na front hall. Matapos dumaan sa guest reception hall, may mas malaking square na punong-puno ng mga masters na sumugod mula sa lahat ng sulok ng Vermilion Bird Galaxy upang dumalo sa celebratory banquet ni He Feifan. Natural, ang mga natipon sa plaza ay pawang mga patriarch, ancestors, at grand elders ng unang rango at super forces. Sa kabilang dulo ng parisukat ay ang pangunahing bulwagan, na maaari lamang ilarawan bilang malawak. Sa paghusga sa hitsura nito mula sa labas, ang pangunahing bulwagan ay tila hindi malaki, ngunit sa sandaling pumasok ang isa, malinaw na ang pagtanggap ng ilang 10,000 tao ay hindi isang issue. Sa loob ng pangunahing bulwagan ay karamihan ay mga patriarch, ancestors, grand elders, at mga pangunahing disipulo ng iba pang super forces. Bilang elder ng Vermilion Bird Institute, si Huang Xiaolong ay karapat-dapat na dumalo sa loob ng pangunahing bulwagan. Si Liu Yilong at ang iba, gayunpaman, ay maaari lamang manatili sa labas sa plaza. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, isang malakas na puwersa ng bituin ang bumalot kay Huang Xiaolong. Tumingin si Huang Xiaolong sa paligid. Sa itaas ng pangunahing bulwagan, ang mga maliliwanag na pebbles na kahawig ng mga diamante ay nakasabit, sila ay mga batong liwanag ng bituin. Ang malakas na puwersa ng bituin ay nagmula sa mga nakasabit na starlight na mga bato. Ang mga nakasabit sa itaas ay pambihirang mga uri ng starlight rock na tinatawag na falling dust na mabubuo lamang ng isang nilalang na naliligo sa puwersa ng bituin sa loob ng maraming siglo.
Ang puwersa ng bituin na nasa loob ng mga batong ito ng liwanag ng bituin ay isang bagay na pinangarap ng mga magsasaka. Ang mga benepisyo nito ay higit na nalampasan ang pagkonsumo ng anumang sagradong gradong banal na mga pellet. Hindi inakala ni Huang Xiaolong na magiging napakabigay ng Vermilion Bird Institute na kumukuha ng napakaraming falling dust starlight rock na ito upang mapangalagaan ang espiritual na chi ng mga dumalo na super forces, masters. Ang banal na pakiramdam ni Huang Xiaolong ay tumama sa mga bato ng liwanag ng bituin, binilang niya ang eksaktong 10,000 ng mga ito. Ang ganitong dami ng falling dust starlight rocks ay isang bagay na mahirap pantayan ng mas mahihinang super force ng Vermilion Bird Galaxy. Maliban sa 10,000 falling dust starlight rocks, kitang-kita na binigyan ng malaking pansin ang mga dekorasyon sa mga haligi, pati na rin ang sahig. Ang ilang mga lugar ay espesyal na binago. Ang malalaking haligi ng bulwagan ay nilagyan ng mga divine grade na mga spirit stone. Karamihan sa mga ito ay mga high divine grade na mga spirit stone at mayroon pang ang ilang pinakamataas na divine grade na mga spirit stone sa kanila. Siyempre, walang sagradong gradong immortal na mga espiritong bato. Ang mga divine grade spirit stone na ito ay ginamit upang maglatag ng mga arrays ng pagtitipon ng espiritual na enerhiya sa mga haligi, na nagtitipon ng hindi kapani-paniwalang dami ng espiritual na enerhiya sa loob ng bulwagan. At ang pinakahuli, ang sahig ng bulwagan ay nilagyan ng balat ng hayop. Si Huang Xiaolong ay ang balat ng isang sinaunang mabangis na hayop na tinatawag na biyan. Ang paghahanap ng isang sinaunang mabangis na biyan na hayop ay sapat na mahirap, ngunit para sa biyan beast skin carpet na nakalagay sa malaking palapag ng bulwagan na ito, ilang biyan beast ang napatay. Ang paglalakad sa biyan skin carpet ay parang malambot at komportable, at ang ibabaw ng biyan carpet ay naglabas ng halimuyak na katulad ng sandalwood na nagpapataas ng kalooban ng isang tao. Ito ay isang kakaibang natural na pabango na kabilang sa biyan beast. Junior brother, nandito ka na. Habang pinagmamasdan ni Huang Xiaolong ang bulwagan ng detalyado, isang masayang boses ang tumunog. Tumingin si Huang Xiaolong at nakita si He Jing na naglalakad palapit sa kanya. Mukhang tuwang-tuwa si He Jing nang makita si Huang Xiaolong, tumatawa habang sinasabi, "Halika, dadalhin kita sa lugar ni Master." Obviously, andin din si Wood. Tinala ni He Jing si Huang Xiaolong sa isang sulok ng bulwagan kung saan naroon si Wood. Hindi lang nandoon si Wood, nandoon din si Fang Henning. Sa kabila ng pagiging Grand Elder ng Vermilion Bird Institute na si Wood, sa harap ng mga patriarch at ancestors ng super force na ito, ang kanyang upuan ay maaari lamang ilagay sa isang sulok ng malawak na bulwagan. Nang makita si Ching Wayan, isang ngiti ang sumilay sa mahigpit na mukha ni Wood, "Nandito ka na, umupo ka na." Sabi ni Wood, sabay turo sa upuan sa tabi ni He Jing. Tumango si Huang Xiaolong at sumunod. Nanatiling maligamgam ang ugali ni Fang Henning kay Huang Xiaolong, ngunit hindi ito pinansin ni Huang Xiaolong at umupo sa tabi ni He Jing gaya ng sinabi ni Wood. Si He Jing ay nasa mataas na espiritu, na itinuro ang mga maalamat na figures sa bulwagan kay Huang Xiaolong nang walang tigil. Si Huang Xiaolong ay matamang nakinig sa sandaling ito, tinitingnan kung saan itinuro ni He Jing dahil wala naman talagang magawa. Ilang sandali pa, biglang tumahimik ang maingay na bulwagan ng may isang grupo ng mga tao na pumasok sa bulwagan sa pamamagitan ng pangunahing pasukan. Nasa harapan ng grupo ang principal ng Vermilion Bird Institute, si Qiu Baifei. Sa likod ng principal ng Vermilion Bird Institute ay si He Feifan na nakasuot ng puting brocade na damit, gayon din ang dalawa pang vice principal ng Vermilion Bird. Kasunod nila ay ang natitirang mga disipulo ng institute principal at ang dalawa pang disipulo ng vice principals. Nang dumating si Qiu Baifei, tumayo ang lahat sa bulwagan. Sina Qiu Baifei at He Feifan ay tumango sa ilang patriarch at ancestors ng super forces, nagpapalitan ng mga pagbati sa gitna ng tawanan. Nang makarating sila sa gitna ng bulwagan, umupo sina Qiu Baifei, He Feifan, at ang iba pang grupo, gayon din ang lahat. Ilang sandali pa, unang tumayo si Qiu Baifei, sinundan ni He Feifan, at bawat isa sa kanila ay gumawa ng maikling talumpati. Kadalasan ay may mga salita na sumasalubong sa mga patriarch at ancestor ng super forces sa pagdalo sa celebratory banquet na ito.
Pagkatapos nito, inihain ng alak at pagkain, habang sina Q, Baifei at Hefei Fan ay naglibot dala ang kanilang mga tasa ng alak, nag-ihaw kasama ang iba't ibang patriarch, ancestors, at sect chiefs. Sa kalagitnaan ng piging, isang napakapayat na matandang lalaki ang tumayo, na nakangiti kay Hefei Fan. Ngayong si Vice Principal na si Hefei Fan ay nakalusot na sa High God Realm. Sa High God Advancement Tournament makalipas ang 100 taon, ang unang pwesto ay tiyak na kay Vice Principal Hefei Fan. Sa oras na iyon kapag nanalo si Vice Principal Hefei Fan sa unang pwesto sa High God Advancement Tournament, maluwalhati din ang pakiramdam ng puwersa ng ating Vermilion Bird Galaxy A. Tawa ng tawa si Hefei Fan, pagkatapos ay hihiramin ko ang mga magagandang salita ni Patriarch Liang. Kapag nanalo ako sa unang pwesto sa High God Advancement Tournament, magkakaroon ng isa pang piging. Ang payat na matandang lalaki na tumayo at bumati kay Hefei Fan ay walang iba kundi ang Patriarch ng Super Force na kinabibilangan ni Liang Guang noon, si Liang Qishan. Ang ninuno ng isa pang pamilya ay tumayo na may nakangiting mukha, kahit na nakuha ni Siyang Minji ng Asher Dragon Institute ang Asher Dragon Divine Fire, hanggat hindi pa siya nakakalusot sa High God Realm, hindi siya makakalaban ni Vice Principal Hefei Fan. Sa panahon ng paligsahan, siguradong mananalo si Vice Principal Hefei Fan sa unang pwesto para sa ating Vermilion Bird Galaxy. Nabalitaan ko na ang Black Warrior Institute na si Huang Xiaolong ay sasali din sa darating na High God Advancement Tournament. Biglang pinalaki ng isa pang patriarch ng pamilya si Huang Xiaolong. Si Hefei Fan ay nagbigay ng mapang-uyam ng ngiti, walang pakialam, kung ito ay talento, talaga, walang makakapantay kay Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang High God Advancement Tournament ay umaasa sa lakas ng isang tao at hindi sa talento. Ang cultivation ni Huang Xiaolong ay wala kahit sa 10th Order God Realm. Kung talagang sasali siya sa tournament, natatakot akong sabihin na hindi man lang siya makapasok sa top 100. Si Huang Xiaolong ay hindi karapat-dapat na maging kalaban ko maliban kung maglilinang siya ng ilang libong taon pa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel, Kwentong Nobela.